Cellbox. Si Jasmine Reyes ay isang 22 years old na dalaga at nagtatrabaho bilang caretaker ng mansyon. Bata pa lamang ay madalas na siyang kinakantsawan. Tsaka man siya sa paningin ng iba, umaasa pa rin siya na balang araw ay may iibig din sa kanya. Lord, juwang-juwa na talaga ako, pero willing to wait naman po ako eh. Alam kong darating din ang araw na makikilala kong lalaking para sa akin. Si Isagani de Vera, guwapo, mayaman at mabait na binata. Ito ang may-ari ng mansyong inaalagaan ni Jasmine. Hindi mo na kailangang problemahin ang bill niya sa ospital. Ako nang bahalang magbabayad ng lahat. Pati ang mga gamot na kakailanganin ng tatay mo. Paano kung sa sobrang bait ni Isagani ay mahulog ng tuluyan sa kanya? Si Jasmine. Magagawa kaya niya itong saluhin? O baka naman sadyang pa-fall lang talaga siya? At sa huli ay kanya itong paasahin. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Anong klaseng ilong ba naman to? Mas malaki pa sa kamatis, tapos mas malubak pa tong mukha ko kaysa dun sa kalsada sa kabilang kanto. 1,000 ligo pa bago ko maging kamukha si Marian Rivera. Sa ngayon ay ako muna si Marian mukhang nagyera. Baka naman mabasag na yung salamin kakatitig mo dyan, Jasmine. Saad ni Marta, ang ina ni Jasmine. 50 anyos na ito. Namumuti ng buhok at nakasuot ito ng duster. May edad na ngunit litaw na litaw pa rin ang maladyosang kagandahan nito. Nakangusong nilingon ni Jasmine si Marta. Napahaplos siya sa kanyang pisngi. Oh, bakit tumutulis na naman yung nguso mo, Jasmine Anaki Reyes? Nay, umamin na po kayo sa akin. Ano naman ang aaminin ko sa iyo, anak? Nay, ayos lang kahit masaktan ang feelings ko sa magiging revelasyon niyo. Nais ko po talagang malaman ng totoo kaya't ipagtapat mo na po ngayon din sa akin ang katotohanan. Kumunot ang noo ni Marta at inambaan siyang babatuhin ng tsinelas. Anong katotohanan naman ang ipagtatapat ko? Ampon mo ko, hindi ba? Magsabi ka ng totoo, Nay. Sino bang tunay kong mga magulang? Malakas na natawa si Marta. Nay, wag mo naman po akong tawanan. Nakasimangot na sambit ni Jasmine. May halo ng pagtatampo sa kaniyang boses. Humakbang ang kaniyang inapapalapit sa kanya. Marahan itong hinawakan ang kaniyang kamay. Anak, kahit magpa-DNA test tayo ngayon, 99.99999% match tayo, anak. Anak kita, anak ka namin ng tatay mo. Naalala ko pa rin kung paano ka namin pinaghirapang gawin. Dugo at pawis ka namin. Parang pawis niyo lang po yata ako eh. Parang walang halong dugo kasi kahit sang anggulo ko tingnan. Hindi talaga tayo mukhang magkadugo, Nay. Pero bakit po ganun, Nay? Sa ating lahat ay ako lang ang may kakaibang itsura. Maganda ka't gwapo naman si tatay pero bakit ganitong kinalabasan sa akin? Si Ate Jelly din. Papas ang artista at beauty queen dahil sa ganda niya. Maganda ka rin naman ah. Namana mo ang mga mata ko eh. Pati ng labi ko. Namana mo rin ang kabaitan ng tatay mo. Grabe, yung kabaitan lang talaga ni tatay ang namana ko. Malalim na napabuntong hininga si Jasmine. Natatawa naman siyang niyakap ni Marta at paulit-ulit na pinaalala sa kanya kung gaano siya kaganda. Si Jasmine ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Caretaker ng isang mansyon ang kaniyang ama. Sumasahod dito ng 20,000 kada buwan. Ang kaniyang ina naman ay isang housewife. May isa siyang nakatatandang kapatid na babae na si Jelly. At ito ay nagtatrabaho sa Maynila. Mula pa man noon ay pinuproblema na ni Jasmine ang kaniyang itsura. Naiiba kasi siya sa kaniyang pamilya. Madalas rin siyang tampulan ng tukso dahil sa malapad niyang noo, malaki niyang ilong at sa mukha niyang puno ng tigyawat. Idagdag pa ang katawan niyang sobrang payat. Bata pa lang ay iba't ibang masasakit na salita nang natatanggap niya. Pero kahit ganon ay nasa tabi niya naman palagi ang nanay at tatay niya para ipaalala sa kanya na hindi niya dapat iniintindi ang sinasabi ng iba. Anak,
Maganda ka. Maganda ka para sa amin ng tatay mo. Kung pangit ang tingin ng iba sa'yo, aba, mas pangit sila. Kapag talaga narinig kong inaaway ka nila, malilintikan talaga sila sa akin. Bubunutin ko ang mga buhok nila sa ilong. Litanya ni Marta sa tuwing siya'y nagsusumbong. Napakaganda mo kaya, Jasmine. Mula sa panloob hanggang sa panlabas mong anyo. Perpekto ka sa paningin ko. Ito naman ang palaging sinasabi ng ama niyang si Alberto. Napapangiti si Jasmine sa tuwing naririnig niyang mga katagang ito. Isa pa sa pinoproblema niya ay ang pagiging no boyfriend since birth niya. Hindi niya naman choice maging single. Sadyang wala lang talagang nagbabalak na manligaw sa kanya. Sumasali siya dati sa isang online dating app, ngunit noong nag-meet sila sa personal ng kachat niya, ay bigla na lamang siyang iniwanan sa restaurant. Ang ending ay umuwi siyang luhaan. Saksi si Jasmine sa matamis at nakakatuwang pagmamahalan ng mga magulang niya. Palagi niyang hinihiling na sana'y makahanap din siya ng lalaking mamahalin siya ng tunay. Walang imposible, Jasmine. Balang araw ay makakahanap ka rin ng dawan. Liligaya rin niyang puso mo. Sabi niya sa kanyang sarili habang nanonood siya ng palabas sa TV. Mahilig sa romantic movie si Jasmine. Halos lahat na yata ng romantikong palabas ay napanood niya na. Mahilig din siyang manood ng love story ng isang prinsesa at prinsipe. May mga panahon pa nga na na-imagine niyang siya ang prinsesang hinahalikan ng prinsipe. Nakakakilig talaga. Hais, kailan ko kaya mahanap ang Prince Charming ko? Kailan kaya magkakaroon ng icing sa ibabaw ng cupcake ko? Tumingala siya sa kisame. Naka-eye to eye tuloy niya ang isang butike. Napangiwi siya at pumikit na lamang. Ipinagdikit pa niya ang dalawa niyang palad. Lord, juwang-juwa na talaga ako. Pero willing to wait naman po ako eh. Alam kong darating din ang araw na makikilala ko ng lalaking para sa akin. Hinahanda mo na siguro siya, Lord, no? Anong araw pa matatapos ang paghahanda mo sa kanya? Bakit ang tagal naman po yata? Charot lang po. Jasmine, nakababad ka na naman dyan sa TV. Maligo ka na. Dalhan mo ng pagkain ng tatay mo sa mansyon. Sita ni Marta sa kanya. Sandali na lang po ito, Nay. Malapit na pong ikasal yung mga bida, oh. Pang-apat na beses mo nang pinapanood yung palabas ni John Lloyd, ah. Hindi ka ba nagsasawa dyan? Umisi si Jasmine at mabilis na inilingan ang kaniyang ina. Nay, si John Lloyd Cruz na to, oh. Sino ba ako para pagsawaan siya? Napakagwapo niya tapos napakagaling pang umarte. Ang swerte nga ng mapapangasawa niya. Sana ako na lang ang asawahin niya. Kapag nakita ko talaga sa personal si John Lloyd, magpo-propose talaga ako sa kanya, Nay. Pag-iipunan ko na yung singsing na ibibigay ko sa kanya kapag nagkita kami. Nagkasalubong lamang ang kilay ni Marta sa mga pinagsasabi niya. O siya, sana makita mo na si John Lloyd. Yung utos ko ha, nasa mesa na yung pagkain. Ihatid mo na lang kapag natapos ka na dyan. Mag-toothbrush ka na rin muna. Baka biglang sumulpot si John Lloyd. Baka may matay pa yun. Opo, Nay. Humagalpak ng tawa si Jasmine at inamoy ang sarili niyang hininga. Mabango naman ah. Amoy corned beef pa. Aniya. Naligo na siya at nagbihis. Pagkatapos magayos, ay naglakad na siya patungo sa mansyon kung saan ang tatay niyang si Alberto ang caretaker. Buong araw nasa mansyon si Alberto para maglinis at mag-trim ng mga halaman. Si Jasmine naman ang nakatoko sa pagdadala ng maiinom at makakain ito. Ilang kanto lang ang layo ng mansyon mula sa bahay nila. Ilang minutong lakaran lang ay narating na niya ito. Tumigil siya sa harap ng isang itim na gate kung saan nakasandal pa ang bisikleta ng kaniyang ama. Nakabukas ang gate kaya dire-diretso siyang pumasok. Naabutan niya si Alberto na abala sa pagdidilig ng halaman. Tatay kong pogi! Masiglang tawag niya at nilapitan na ito. Kumain ka na muna, tay. Aya niya at inilapag sa bakal na mesa ang lunchbox. Binitawan naman ni Alberto ang hose at nagsimula na itong kumain. Inilibot ni Jasmine ang paningin niya. Malawak at malinis ang paligid ng mansyon. Magtatatlong taon na itong inaalagaan ng kanyang ama. Tay, kailan kaya bibisita rito ang may-ari? Bakit ba hindi niya pa
tinitirhan tong mansyon. Hindi ko rin alam kay Sir Isagani, anak. Binili niya lang itong mansyon para abandonahin, pero wala naman tayong karapatang mangialam sa desisyon niya. Ang mahalagay may trabaho ako dahil sa pag-abandona niya sa mansyong ito. Sa bagay, tama ka, Tay. Kung wala itong mansyon, wala ka ring trabaho ngayon. Pero gusto ko na talagang makilalang may-ari nito, Tay. Alam mo ba kung ano itsura niya, Tay? Umiling lamang si Alberto. Sa tagal ng nininilbihan ni Alberto sa mansyon, ay hindi pa rin lumilitaw ang may-ari. Ang assistant lang kasi ni Isagani ang palaging bumibisita at nagdadala ng sahod nito. Minsan nang sinubukan ni Jasmine maghanap ng litrato ng may-ari ngunit wala talaga siyang mahagilap. Napanguso siya. Bakit kaya hindi siya nagpapakita, Tay? Mamamatay ni talaga ako sa sobrang pagka-curious. Panot kaya siya? Matanda? Binata? Bungal? Amerikano? Koreano? Hapon? Sa tuwing ini-imagine ko kung ano itsura niya, palaging pumapasok sa isip ko na panot siya. Dalaw na lang ang ngipin, nakasuot ng itim na suit, may shades pa, tapos may tungkod. Halos mabulunan si Alberto sa kakatawa. Pero, posible rin pogi siya, Tay. Maputi, matangos ng ilong, may kissable lips tapos matangkad siya at mabango. Dagdag pa niya. Kahit alin man sa dalawa ang itsura niya, pasasalamatan ko pa rin siya kapag nagkita kami. Ani Alberto. Kapag dumating siya, sabihan mo ko, Tay, ha? Gusto ko siyang makita ng face to face. Baka rin kasi naghahanap siya ng asawa. Kung hindi pa pala rin, kasambahay nilang niya. Tinapik ni Alberto ang ulo niya. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka pa nga nagkakaroon ng boyfriend. Gusto mo na agad mapangasawa si Sir Isagani. Ano naman po ang mali doon, Tay? Dapat ba may boyfriend muna ako bago mag-asawa? Eh di, nagmukha po akong malandi. Pagsasabihin ko yung boyfriend at si Sir Isagani. Napatampal sa noo si Alberto. Basta, kapag may nanligaw sa'yo, magsabi ka kagad sa akin, anak. Huwag kang maglilihim. Hindi naman kita pagbabawalan eh. Tay, kahit na gusto kong gawin yan, wala talagang nagkakamaling manligaw sa akin eh. Sa panahon ngayon ay choosy na ang mga tao. At ang motto ng mga lalaki ay kapag pangit, deadma. Kapag maganda, go na. Hindi ako magsasawang ipaalala sa iyo kung gaano ka kaganda, anak. Wala kayong pangit sa lahi natin. May pangit na sa lahi natin. Magmula pa nung pinanganak ako, Tay. Naiiling na lamang ang kaniyang ama. Pagkalipas ng 3 araw, ay dinapuan ng malubhang sakit ang ama ni Jasmine. Kinailangan itong magpabalik-balik sa ospital at magpahinga. Wala namang ginagawa si Jasmine kaya't nagpresenta na lamang siya na siya na muna ang magiging caretaker ng mansyon. Sayang din kasi yung pasaho doon. Kagaya ni Alberto, pulido ring maglinis si Jasmine. Pinangalagaan niya ng maigi ang mansyon. Buti na lang talaga, wala pang nagpaparamdam na multo sa mansyon na ito. Sa pagkakaalam ko, tinitirhan ng masasamang espiritu ang abandonadong bahay. O baka naman, may multo na dito, hindi ko lang nakikita. Bulong niya sa ere habang winawalis ang sahig. Biglang umihip ang malamig na hangin. Namutla siya. Diyos ko, kung may multo man dito, wala akong oras para makipagtsikahan sa'yo. Sa iba ka na lang magpakita, okay? Napansin niyang nakabukas palang mga bintana. Doon na siya nakahinga ng maluwag. Akala ko may nagpaparamdam na. Nakabukas lang palang bintana kaya malamig. Sa dami ng ginawa niya ngayong araw, ay nakatulog na siya sa sofa. 5 minuto lang dapat ang tulog niya pero hapon na noong nagising siya. Ang ganda ng panaginip ko. Ang gwapo ng prinsipeng nakita ko. Aniya, atakmang babangon ng ngunit isang poging lalaki ang bumungad sa kanya. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Napakurap siya. Teka, nananaginip pa rin ba ako? Siguro nga, ang gwapo nito eh. Parang hindi makatotohanan ng itsura. Gawa-gawa lang siguro to ng malikot kong imahinasyon. Hala, siya yung prinsipe na napanaginipan ko. Siya nga, nananaginip pa rin talaga ako. Sabi niya. Bumaba ang tingin niya sa mapulang labi ng lalaki. Prince Charming ko, pwedeng pakis? Para naman magising ang natutulog kong diwa.
Panaginip ko lang naman to kaya susulitin ko na. Aniya, hindi pa man nakakasagot ang lalaki, ay siniil na niya ito ng halik. Ganito ba talagang lasa ng halik? Matabang? Akala ko ba matamis? O baka kailangan lagyan ng asukal ang labi niya para tumamis? Saad niya sa kanyang isipan. Naramdaman niyang pagganti ng halik ng lalaki. Bigla siyang natauhan. Nanlaki rin ang kaniyang mga mata. Teka, bakit ka gumaganti? Totoo ka? Gulantang niyang sambit at upmang hahalikan pa sana siya ng lalaki pero bigla niya itong tinulak. Sa lakas ng pagkakatulak niya ay tumilapon ito sa sahig at napadaing. Bumangon na si Jasmine habang hawak-hawak niyang isang unan. Ginawa niya itong panangga. Miss, hindi mo man lang ba ako hahayaang halikan ka rin? Ang daya mo naman yata. Hirit ng lalaki at kinindatan siya. Binato niya ito ng unan. Sino ka ha? Paano ka nakapasok dito sa mansyon? Diyos ko, magnanakaw! Mga neighbor, may magnanakaw dito! Tulong! May akit bahay po dito! Mabilis namang tinakpan ng lalaki ang bibig niya. Shh! Pwede bang hayaan mo muna ako magpaliwanag, miss? Hinawi niya ang kamay nito. Diyos ko naman, bakit ko ba hinayaan ng isang magnanakaw na halikan ako? Problemado niyang sinabi habang hinahaplos ang kaniyang labi. Humagalpak ng tawa ang lalaki. Miss, calm down. Inglesero? Ingleserong magnanakaw? Grabe, ang galing mo mag-English pero hindi ka marunong gumawa ng tama. Ang laki-laki ng katawan mo tapos pag-akit ng bahay ng ibang alam mong gawin? Mahiya ka naman oy. Yung tatay ko nga sobrang payat pero naghahanap buhay pa rin. Singhal niya at binatukan pa niya ito. Hinuli nito ang kaniyang braso. Makinig ka muna sa akin. Hindi ako magnanakaw. Hindi rin ako akit bahay. Bakit ko naman nanakawan ang sarili kong bahay? Anong pinagsasabi mo? Kanina magnanakaw ka lang tapos ngayon, ikaw na ang may-ari ng bahay na to? Ang kapal mo ah. Kilala ko ang may-ari nitong mansyon no. Isagani ang pangalan niya. Hindi ko nga lang alam ang apelyido, pero alam kong hindi ganyan ang itsura niya. Sure akong kalbo siya at bungal. Hindi pogi. Pero, wag kang masyadong feeling pogi porket sinabihan kitang pogi ha. Napatakip ng tengang lalaki. Miss, naririndi na ako sa dami ng sinasabi mo. Di lumayas ka dito kung naririndi ka na. O baka naman gusto mong bugbugin pa kita. Magaling akong magkarate. Sabi niya at sinipa ito sa binti. Magtatawag ako ng pulis kapag hindi ka pa umalis dito. 1, 2, 3. Ako si Isagani de Vera. Ako ang may-ari nitong mansyon. Malino na ba yun ngayon sa'yo ha? Awat ng lalaki sa kanya. Natameme si Jasmine. Humalukip-kip siya at hinagod ito ng tingin. Naglakad pa siya paikot sa lalaki. Hindi ka pa rin naniniwala? Hindi. Paano ko naman masisiguradong ikaw nga si Isagani na may-ari nito? Naglahad ng ID ang lalaki. Isagani de Vera nga ang pangalan mo dito. May titulo ka ba ng lupa ha? Para makita ko talaga na sa'yo to. Usisa pa niya. Bakit naman ako magdadala ng titulo dito? Sige na nga. Naniniwala na ako na ikaw ang may-ari. Paismid niyang sambit at ibinalik na ang idea. Bigla na lamang lumuhod si Jasmine. Sir! Sorry po. Hindi ko sinasadyang mahalikan at mabato ka ng unan. Ikaw naman kasi bigla-bigla ka lang sumusulpot dito. Daig mo pa ang kabuti. Patawarin mo na po ako. Gagawin kong lahat para mapatawad mo po ako. Promise, susundin ko lahat ng iutos mo sa akin, sir. Huwag mo sana akong tanggalin sa trabahong to. Tumayo ka na dyan. Sasakit lang yung tuhod mo. Pinapatawad mo na po ba ako? Tumango si Isagani. Doon na tuluyang tumayo si Jasmine. Salamat po, sir. Hindi ko naman po kasi ni-expect na darating ka ngayon. Bakit hindi ka bungal, sir? Kumunot ang noon ng binata. Di ba po kadalasan sa mga nagmamay-ari ng mansyon ay mga matatanda? Panot at bungal rin? Kaya akala ko bungal at panot ka na may malaking tiyan. Paliwanag niya at napakamot siya ng ulo. Humalakhak si Isagani. Nakakatawa ka, pero sino ka ba? Sa pagkakalam ko ay lalaki ang caretaker nitong mansyon ko. Babae na po ngayon. Hinagod siya ng tingin nito. Ibig mong sabihin,
Lalaki ka dati at naging babae ka na ngayon? Po? Hindi po sir. Ang ibig ko pong sabihin ay babae na po ang caretaker nitong mansyon at ako po yun. Yung lalaking sinasabi mo naman po ay ang tatay ko. May sakit po kasi siya tapos inalamuranas pa. Kaya nasa ospital at nagpapagaling. Ako munang pumalit sa kanya dito. Ayos lang naman po, hindi ba? I see. Sagot ni Sagani habang tumatango-tango pa. Anong nasisi mo, sir? Pinasadahan ni Sagani ng tingin ang kabuuan ng mansyon. Maayos ang pag-aalaga mo sa mansyon ko. Siyempre naman po, ni isang alikabok ay wala kang mahagilap dito. Pagyayabang niya at inilahad ang kanyang kamay. Hindi pa nga pala ako nakakapagpakilala, sir. Ako nga po pala si Jasmine Anaki Reyes, 22, single, and very ready to mingle. Di ba nasabi mo kanina na gagawin mo ang lahat para mapatawad kita? Yes, sir. May ipapagawa ka po ba? Pero napatawad mo na ako kanina. Bakit may ipapagawa ka pa? Sinamaan siya ng tingin ni Sagani. Joke lang, sir. Hindi ka naman mabiro. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko po, sir. Kung gusto mong sumayaw ako, sasayaw po ako. Kung gusto mo namang kumanta ako, kakanta rin po ako. Pero kapag gusto mong tumambling ako, bahala ka na sa buhay mo. Biro lang po. Sige na, sir. Tatahimik na ako para masabi mo na kung ano ang gusto mong gawin ko. Matagal-tagal akong mananatili dito sa mansyon. Gusto ko sanang ipakiusap sa'yo na kung pwede ba. Ipagluto mo ko araw-araw. Samahan mo rin sana akong mamasyal dito sa lugar ninyo. Yun lang po ba, sir? Nako, napakadali naman po pala nang ipapagawa nyo. Challenge accepted po. Kung hindi mo po nitatanong, sir, magaling po ako magluto. At nagtrabaho din po ako bilang tour guide dati, kaya alam ko kung saan kita ipapasyal. Kaso isang araw lang ako naging tour guide. Bakit isang araw ka lang naging tour guide? Nailigaw ko po yung mga turista eh. Pati ako naguluhan sa kung saan kami pupunta. Sa sobrang galit ng boss ko, hindi niya na ako binigyan ng sahod nung araw na yun. Tapos, sinasante niya na agad ako. Nagugutom na ako. May pagkain ka ba? May tirang pagkain pa ako mula sa pananghalian ko kanina. Pero halos buto na lang yun. Hindi ka naman po aso para kumain ng buto. Hindi ba, sir? Pero kung gusto mo talagang kumain, may karinderiya malapit dito. Pwede kitang samahan doon. Hindi kasi kita may pagluto dahil walang laman ng ref. Bukas pa ako makakapamalengke. Kumakain ka ba sa karinderya, sir? Oo naman. Hindi naman ako maarte sa pagkain. Talaga, sir? Akala ko ayaw mo. Yung mga kakilala ko kasing mayaman, sobrang arte sa pagkain. Ni tuyo ayaw kainin kasi mabaho raw. Napakasarap kaya ng tuyo. Lasang tuyo. Naglakad na sila palabas ng mansyon para puntahan ang karinderyang ipinagmamayabang ni Jasmine. Sobrang sarap ng mga pagkain sa karinderya ni Aling Betchy, sir. Lalo na yung Bicol Express nila na parang magkakaalmoranas ka sa sobrang anghang. Narating na nila ang karinderya. Ang ibang customer ay napapalingon sa kasama niya. Excited namang lumapit si Aling Betsy sa kanila. Si Aling Betsy 40 anyos na. May mahabang buhok, medyo may katabaan at palaging nagsusuot ng kulay pink na damit. Marami itong customer at kilala ang karinderya nito dahil sa pagiging bukas nito ng 24 oras. Magandang hapon, Jasmine. Sino naman itong pogi na kasama mo? Ngayon ko palang yata siya nakita dito ah. Boyfriend mo na ba yan? Paano mo nasungkit ang ganyang kagwapo? Hindi mo naman siguro ginayuma, no? O baka pinagbantaan mo ang buhay niyan? Aling Betsy, hindi ko po syota to. Siya po si Sir Sagani de Vera. Siya yung may-ari ng mansyon. Ganun ba? Nako, ano pa bang hinihintay mo? Paupuin mo na yan. Baka nangangawit na yun kakatayo. Ihahain ko sa inyong lahat ng bestseller dito sa karinderya ko. Pumwesto na sina Jasmine at isagani sa bakanting mesa. Ang daming nakatingin sa'yo, sir. I don't mind. Anong feeling, sir? Feeling ng alin? Anong feeling ng pinagtitinginan ka ng lahat? Humahanga sila sa kagwapuhan mo. Hindi ko pa kasi nararanasan yan eh. Kapag tinitignan ako ng mga tao, puro pandidiri lang ang nakikita ko sa mga mukha nila. Walang tuwa at paghanga. Minsan nga kapag lumalabas ako, nagsusuot ako ng balabal para matakpan ang mukha ko eh. Bakit naman sila nandidiri sa'yo? Bulag ka ba, sir? Titigan mo ng maigi tong itsura ko. Ang pangit-pangit ko kaya. Ang dami kong tigyawat. Para kong tigyawat na
Tinubuan lang ng muka. Normal lang naman magkatigyawat Yung kapatid ko nga tinitigyawat din. Malaki po ang ilong ko. Ang mahalaga may ilong ka at nakakahinga ka pa. At saka may 2 butas naman yung ilong mo. Anong mali dyan? Hindi ka ba naasiwa sa pagmumukha ko, Sir Isagani? No. Lumamlam ang mga mata ni Jasmine habang tinititigan niya si Isagani. Hindi niya inasahan ang mga naging sagot nito. Bukod sa pamilya niya, ay si Isagani pa lamang ang hindi nanghuhusga sa itsura niya. Buong akala niya'y nandidiri rin ito, ngunit nagulat talaga siya dahil wala man lang pakialam ang binata sa kanyang itsura. Napangiti siya bigla. Bakit ka nakangiti sa akin ng ganyan? Masaya lang po ako, sir. Dahil sana? Dahil po sa inyo. Salamat, sir, ha? Bakit ka nagpapasalamat? Kasi po hindi ka nandidiri sa pagmumukha kong to. Ibang-iba ka sa mga tao dito. Natigil ang pag-uusap nila nang sumulpot si Aling Betchy at sunod-sunod itong naglapag ng pagkain sa mesa. Salamat po, Aling Betchy. Magpakabusog ka, Sir Isagani. Napangiwi si Jasmine. Siya lang po bang sasabihin mo ng ganyan? Paano naman po ako, Aling Betchy? Ayaw mo rin po bang magpakabusog ako? Umismid ang ginang. Halata namang si Isaganing magbabayad ng lahat ng ito, kaya manahimik ka na lang dyan, Jasmine. O siya, babalik muna ako sa kusina ko. Sinundan ng tingin ni Jasmine ang papalayong ginang. Muntik na niya itong mabato ng kutsara. Mabuti na lang talaga at kagad niyang napigilan ang sarili niya. Nang mawala na sa paningin niya si Betchy, ay binalingan niya si Isagani. Naabutan niya itong nakatitig sa kanya. Napanguso naman siya at tiningnan ang pagkain itong hindi pa nagagalaw. Sir, bakit hindi ka pa kumakain? Hindi po ba masarap sa paningin mo? Try mo lang, sir. Baka naman pumasayin sa panlasa mo. Aniya. Hinihintay kasi kita. Gusto ko, sabay tayong kumain. Pinamulahan ng pisngi si Jasmine. 1, 2, 3? Bakit ka nagbibilang? Para po sabay tayong sumubo. Di ba gusto mong sabay tayong kumain, sir? Dapat pagbilang ko ng 3 ay sabay tayong susubo ng pagkain. Ayos ba, sir? 1, 2, 3. Kain na! Habang kumakain sila, ay napansin ni Jasmine ang paulit-ulit na pagsulyap ni Isagani sa kanya. Bakit ba tingin siya ng tingin sa akin? Crush niya ba ako? Tanong niya sa kanyang isipan. Tumikhim siya. Sir, may problema ka ba sa pagmumukha ko? Napapansin ko kasi na kanina ka pa pasulip-sulip sa akin. Konti na lang, iisipin ko na talaga na may gusto ka sa akin, sir. Ngumuso si Isagani at tinuro ang labi nito. Bakit ka ngumunguso, sir? Gusto mo ba ng kiss? Hala ka, sir. Maraming tao dito nakakahiya. Pero kung gusto mo naman talaga, sige, pagbibigyan kita. Pero isa lang, ha? Ngumuso din si Jasmine at pinikit pa ang kaniyang mga mata. May ketchup ka sa gilid ng labi mo. Napamulat siya ng mga mata dahil sa sinabi nito. Napailing-iling si Isagani at dumukwang ito papalapit sa kanya. Marahan itong pinunasan ng nagkalat na ketchup. Napalunok si Jasmine nang dumapo sa labi niya ang hinlalaki ni Isagani. Bigla tuloy bumalik sa alaala niyang paghahalikan nila kanina sa mansyon. Sariwa pa rin sa isipan niya ang pagdampi ng mga labi nila sa isa't isa. First kiss niya pa yon. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang gwapong lalaking tong umangkin ng first kiss ko. Natupad na agad ang pangarap kong makahalik ng prinsipe. Mukhang prinsipe. Ikaw naman ang nakatitig sa akin ngayon. May dumi rin ba ako sa mukha ko? Tipid lang nang umiti si Jasmine. Pagkatapos kumain, ay bumalik na agad sila sa mansyon. Pwede ka nang umuwi. Bakit, sir? Wala ka na bang iutos sa akin? Wala na. Pwede ka nang umuwi sa inyo para rin makapagpahinga ka. Nabanggit mo kanina na nasa ospital ang tatay mo, hindi ba? Oo, sir. Hindi mo na kailangang problemahin ang bill niya sa ospital. Ako nang bahalang magbayad ng lahat. Pati ang mga gamot na kakailanganin ng tatay mo. Talaga po?
Nakangiting tumango si Isagani. Sa sobrang tuwa ni Jasmine, ay nayakap niya ito ng mahigpit. Maraming salamat talaga, Sir Isagani. Napakabuti ng puso mo. Malaking tulong to sa pamilya namin. Hindi na ako makahinga, Jasmine. Baka ako naman ang ma-ospital sa higpit ng pagkakayakap mo. Ay, sorry sir. Nahihiya niyang sinabi at kumalas na sa pagkakayakap. May sasabihin pa sana siya pero tinalikuran na siya ni Isagani. Naglakad na kasi ito papasok ng mansyon. Malaki ang ngiti niya habang sinusundan ito ng tingin. May tao pa rin palang kagaya niya. Gwapo na, mabait pa. Saad niya. Dumaan muna siya sa ospital bago umuwi sa bahay nila. Tay, kumusta ng pakiramdam mo? Usisa niya at inilapag sa side table ang dala niyang mga prutas. Nagmano siya at umupo sa bakanting upuan na nasa gilid ng kama nito. Tapos na ba ang trabaho mo sa mansyon? Nakausap ko nga pala sa telepono ang assistant ni Sir Isagani. Nabanggit niya na nasa mansyon daw si Sir. Nagkita na ba kayo? Opo, Tay. Bakit umalis ka kagad? Iniwanan mo siya roon mag-isa. Siya naman po ang nagpaalis sa akin eh. Kaya niya na raw pong mag-isa doon at isa pa po. Natapos ko naman ang mga kailangan kong gawin sa mansyon. Anak, may napansin lang ako sa'yo. Hinawi ni Jasmine ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kaniyang muka. Magmula noong dumating ka dito kanina, ay kakaiba na ang ngiti mo. Maaliwalas ding tingnan ang muka mo. Mukhang masaya ka yata ah. Ano naman ang nagpapasaya sa prinsesa ko? Marahang hinaplos ni Alberto ang mukha ni Jasmine. Naghalikan po kasi kami ni Sir Isagani. Mahina pa ang katawan ni Alberto pero napabangon ito sa sobrang pagkagulat sa sinabi ni Jasmine. Ano? Anong nagkahalikan? Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Wala naman kasi siyang balak na sabihin yon. Kusa na lamang yung lumabas sa bibig niya. Tay, anong naghalikan? Wala naman akong sinabing ganyan. Ang sabi ko po, nagkainan po kami. Nagkainan? Anong nagkainan? Tay, kalma. Namali lang po ako ng pagkakasabi. Ang ibig ko pong sabihin ay kumain. Kumain kaming dalawa ni Sir Isagani sa karinderya ni Aling Betsy. Masaya ka dahil lang kumain kayo sa karinderya. Sigurado ka ba na yan ang dahilan kung bakit ka masaya ngayon? May good news kasi ako sa iyo, Tay. Yun po ang dahilan kung bakit masaya ako. Palusot pa niya. Anong good news ba yan? Si Sir Isagani na po ang magbabayad ng hospital bill natin. Napakabuti ni Sir Isagani, Tay. Kapag nagkita kayo ulit ni Sir Isagani, iparating mo sa kanya ang pasasalamat ko. Opo, Tay. Ngayong nagkita na pala kayo, nalaman mo na rin sa wakas ang itsura niya. Panot ba siya, anak? Gwapo po siya, Tay. Matangkad, moreno, matangos ang ilong, makinis ang muka, maganda ang mga mata, at malambot ang labi niya. Masarap din siyang humalik. Suminghap si Alberto. Paano mo naman nalaman na masarap siyang humalik? Nahalikan ka na ba niya? Napakamot ng ulo si Jasmine. Tay, gusto mo ba ng apple? Teka, ipagbabalat po kita. Pag-iiba niya ng usapan. Ikaw, Jasmine ha, baka naman may gusto ko kay Sir Isagani. Baka may girlfriend na yun, masasaktan ka lang. Gusto agad, Tay? Kakakakilala lang kaya namin. Depensa niya at malalim siyang napabuntong hininga. Kakakilala pa lang namin pero naglips to lips na agad kami. Mahina niyang sambit at napatingin sa tatay niya. Anong sinabi mo? Wala naman po akong sinasabi ah. Si tatay talaga, kung ano-ano na lang naririnig mo. Side effect siguro yan ang gamot mo. Pagkatapos mong kumain ay magpahinga ka na ulit, Tay ha. Kailangan mong magpalakas. Sabi niya. Tay, nasan nga pala si nanay? Bakit kanya iniwang mag-isa dito? Umalis lang saglit. Kinuha niya yung ipinadalang pera ng Ate Jelly mo. Kahit sa pagtulog ay hindi pa rin maalis sa isipan ni Jasmine ang halik. Mahigpit niyang niyakap ang unan sa kaniyang tabi at siya'y napangiti. Sinampal niya ang kaniyang sarili. Bakit ba ako kinikilig? Dapat kong pigilan tong kilig na nararamdaman ko para kay Sir Isagani. Sigurado ako na
Baliwala lang sa kanyang halikanina. Sa gwapo niyang yun, malamang marami na siyang nahalikan. Hindi na rin dapat ako umasa pa na siya ang magiging Prince Charming ko. Hindi niya ako magugustuhan. Hindi kami bagay. Hindi ako bagay sa kanya. Mayaman siya at mahirap lang ako. Gwapo siya at tsaka naman ako. Kinabukasan ay maagang nagtungo sa mansyon si Jasmine. Nakaayos pa siya at naglagay ng lip tint. Gusto niya sanang mag-makeup kaso hindi naman siya marunong. Isang kulay dilaw na palda, puting t-shirt lang ang suot niya. Good morning, Sir Isagani. Masiglang bati niya pagpasok niya sa mansyon. Pero napawi ang ngiti niya dahil hindi niya ito nakita. Hinalughog niya ang kusina at mga kwarto pero hindi niya ito nahagilap. Nasaan na si Sir? May narinig siyang ingay mula sa pool area kaya't naglakad siya papunta roon. Nadatnan niya si Isagani na nakaupo sa gilid ng pool at may hawak na gitara habang nakalublob sa tubig ang mga paa. Sir, nandyan ka lang pala. Sabi niya at nilapitan ito. Good morning, sir. Nakapamalengke na po pala ako. Ipagluluto po kita. Nag-angat ng tingin si Isagani sa kanya. Bakit namalengke ka? Hindi pa naman kita binibigyan ng pera. Kaya nga po sisingilin kita. 1.5 po lahat ang nagastos ko, sir. May binili akong karning baboy, manok, isda at mga gulay. Sagot niya sabay lahad ng kaniyang kamay. Babayaran kita mamaya. Okay, sir. Ano bang gusto mong lutuin ko, sir? Ano bang kaya mong lutuin? Lahat po. Ang galing mo naman. Ibig sabihin kaya mo ring magluto ng menudo? Lahat maliban dyan. Kumunot ang noo ni Isagani. Biro lang, sir. Kung gusto mo ng menudo, ipagluluto po kita. Sa kusina na muna ako, sir. Mamaya mo na ako ipagluto. Bakit naman po? Tabihan mo muna ako dito. Bakit po? Hindi sumagot si Isagani pero bigla na lamang siyang hinila paupo sa tabi nito. Sir, bakit kailangan kitang tabihan dito? Tanong niya ulit at napatingin sa gitara. Marunong kang magitara, sir? O eme-eme mo lang yan? Bata pa lang ako. Natuto na akong magitara. Marunong din akong magpiano, drums, violin, flute at marami pang iba. Ang talented mo naman pala, sir. May ginawa akong kanta, Jasmine. Pwede mo bang pakinggan kahit saglit lang? Tapos sabihin mo sa akin kung maganda ba o hindi. Tumango si Jasmine. Maya-maya pa ay nagsimula ng kumanta si Isagani. Napakamot naman ang ulo si Jasmine. Maganda ba yung kanta? Tanong ni Isagani pagkatapos. Magaling kang tumugtog ng gitara, sir. Maganda rin naman ang mensahe ng kantang ginawa mo. Ang problema lang po ay... Anong problema? Huwag kang magagalit, sir, ha? Oo, hindi ako magagalit. Basta maging honest ka sa akin. Kasi po, perfect na sana, sir. Kaso, sa boses ka po may problema eh. Huwag kang ma-offend, sir, ha? Yung boses mo kasi parang naipit na aso. Parang tunog ng asong kumakahol kasi nangangati dahil sa galis. Sa madaling salita, ang pangit ng boses mo, sir. Umawang ang labi ni Isagani. Pero, magaling ka sa gitara, sir. Maganda rin yung kanta. Basta huwag ka lang kumanta. Maghanap ka na lang ng singer na kakanta ng kantang sinulat mo. Nasaktan mo ang feelings ko, Jasmine. Sir, sabi mo kasi maging honest ako. Nagpakatotoo lang naman po ako eh. Huwag mo akong sisantihin, please. Biglang humalakhak si Isagani. Nababalo na yata to si sir. Tumatawa na lang bigla. Ano kayang nakakatawa dun? Saad ni Jasmine at kinalabit ito. Sir, bakit ka tumatawa? Natutuwa lang ako sa sobrang pagiging honest mo. Gusto ko ang ganyang klase ng tao. Gusto mo ako, sir? Pinitik ni Isagani ang noo niya. Alam ko naman na wala talaga akong talento sa pagkanta. Paano ka natutong sumulat ng kanta, sir? Nung teenager pa ako. Introvert kasi talaga ako. Anong ibig sabihin ng introvert, sir? Sobrang mahiyain ako at mas gusto kong napag-iisa. Kapag nasanay kang mag-isa,
Marami kang mga bagay na matututunan. Marami kang matutuklasan sa sarili mo. Kagaya ko, habang nagpapatugtog ako ng gitara noon, bigla ko na lang naisip magsulat ng kanta. Hanggang sa napagtanto ko na kaya ko palang sumulat ng isang buong kanta. Humuhugot ako sa mga naging karanasan ko sa buhay. Ang galing nun, sir. Ako kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong talent ko. Ang alam ko lang kaya kong matulog buong araw at lumamon ng 10 beses sa isang araw. Talent naman yata yun. Natawa si Isagani. Yung kinakanta mo, sir, di ba tungkol sa paghihiwalay ng magkasintahan yun? Ang sabi mo yung mga kantang sinusulat mo ay hinuhugot mo sa mga naging karanasan mo. Ibig bang sabihin, nasaktan ka na rin sa pag-ibig? Oo naman, maraming beses na. Uwe, nabubroken hearted din pala yung ganyang muka? Sino namang tangang nanakit sa'yo, sir? Ang gwapo-gwapo mo kaya? Siguro, nagtataka ka kung bakit ko binili itong mansyon kahit hindi ko naman tinitirahan. Biglang sinabi ni Isagani. Tumango si Jasmine. May girlfriend ako dati. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, binili ko ang mansyon na ito. Gusto ko kasi na nakahanda na ang lahat bago ko siya ayaing magpakasal. Gusto ko na dito kami tumira. Gusto kong bumuo ng pamilya dito na kasama siya. Pero bigla na lang siyang nawala eh. Nako, condolence, sir. Hindi pa siya patay. Ang sabi mo po kasi nawala siya. Hiyang-hiya na sambit ni Jasmine. Nawala siya sa piling ko. Nabalitaan ko na lang na matagal na pala niya akong ipinagpalit sa iba. Bala ko sanang ibenta tong mansyon. Pero sayang eh. Sinabi ko na lang sa sarili ko na balang araw ay titira ako dito kasamang babaeng nakatadhana talaga para sa akin. Bubuo ko ng mga alaala dito kasama siya. Kung sino man ang babaeng nanakit sa'yo, sure ako na pinagsisisihan niyang pinakawalan ka pa niya. Nasa'yo na kaya ang lahat, sir. Matangkad, gwapo, mabango, mayaman, talented, at higit sa lahat, mabait pa. Bihira na lang kaya ang lalaking kagaya mo. Maling-mali ang desisyon niya na ipinagpalit ka niya sa iba. Nabagok lang siguro ang ulo nun, kaya nakagawa siya ng maling desisyon sa buhay. Ikaw ba, Jasmine? Hindi pa po nababagok ang ulo ko, sir. Hindi yan. Ang ibig kong sabihin ay, kung nasaktan ka na rin ba sa pag-ibig? Oo naman, sir. Ilang beses na rin. Marami ka nang naging ex? Wala ni isa, sir. Paano ka nasaktan sa pag-ibig? Nung high school pa po ako, may isang kaklase ako na crush ko talaga. To the point na ako pa mismo ang gumagawa ng assignment at project niya. Sweet kasi siya sa akin eh, kaya kahit anong ipagawa niya, ginagawa ko naman. Hanggang sa nalaman ko na ginamit niya lang pala ako. Akala ko talaga gusto niya rin ako. Sinabi pa niya sa akin na hindi siya magkakagusto sa pangit na tulad ko. Tapos, ilang beses na rin ako nagtry ng online dating app, sir. Ang dami kong nakakachat doon. Tapos sa tuwing magkikita na kami sa personal, bigla na lang silang aalis at lalaitin ang itsura ko. Pagkukwento niya, tahimik lang na nakikinig si Isagani sa kanya. Kaya kung may darating man na lalaki para sa akin, tatanggapin ko. Kung wala naman di wala. Nabuhay akong single dito sa mundo at kaya ko namang mamatay ng single pa rin ako. Ang hirap din kasing maghanap ng love life kapag ganito ang muka. Wala namang problema sa mukha mo. Maganda ka naman ah. Dahan-dahang napatingin si Jasmine kay Isagani. Parang biglang bumagal ang takbo ng paligid. Ilang ulit siyang napalunok habang pinapakiramdaman ang malakas na pagtibok ng kaniyang puso. Hinawakan ito ang kamay niya. Huwag kang magpaapekto sa sinasabi ng iba. Kung pangit ang tingin nila sa'yo, mas pangit sila. Para sa akin ay maganda ka, Jasmine. Tandaan mo yan. Seryosong sinabi ni Isagani at pinisil pa ang ilong ni Jasmine. Pinamulahan ng pisngi si Jasmine. Mas lalong tumaas ang paghanga niya para kay Isagani. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Magluluto ka pa. Aya ng binata sa kanya. Susunod po ako, sir. Mauna ka na po sa loob. Nauutal niyang tugon. Tumango naman si Isagani at naglakad na papasok. Sa sobrang kilig ni Jasmine, ay tumalon siya bigla sa swimming pool. Habang sinasabi kanina ni sir ang mga katagang yun, feeling ko tuloy, isa akong leading lady sa pelikula. Bulong niya sa kawalan
at napangiti. Hoy Jasmine, pigilan mo yung sarili mo ha. Hindi ka pwedeng magkagusto sa kanya. Mabait lang talaga siya pero hindi ka niya magugustuhan, okay? Huwag ka na lang umasa para hindi ka na masaktan pa. Paalala niya sa kaniyang sarili. Isang araw habang nagwawali si Jasmine, ay isang pamilyar na babae ang biglang dumating. Ang babaeng ito ay si Linda, ang assistant ni Isagani. Mahaba at kulot ang buhok, nakasuot ng paldang maiksi at puting blouse na hapit sa katawan nito. Magandang umaga, Linda. Bati niya. Magandang umaga rin sa'yo, Jasmine. Hinahanap ko nga pala si Sir Isagani. Nasaan siya? Nasa kusina po nagkakape. O siya, puntahan ko muna siya. Sabi ni Linda at nilampasan siya. Hindi makapag-concentrate sa paglilinis si Jasmine dahil sa lakas ng tawanan ni Isagani at Linda. Hindi naman siya naiingayan. Sadyang naiinggit lang talaga siya. Tahimik siyang naglakad papunta sa kusina at sumilip. Naabutan niyang hawak-hawak ni Isagani ang kamay ni Linda at hinihipan ito. Bigla siyang nanghina. Umiwas siya ng tingin at bumalik na lang sa pagwawalis. Sana all hinihipan ang kamay. Bakit niya kaya hinihipan ang kamay ng assistant niya? In fairness, bagay sila. Ganyan din siguro ang tipo ni Sir Isagani. Maganda at sexy. Hay, bakit ba kasi ako nagsiselos? May karapatan ba ako? Caretaker lang naman ako ng mansyon niya. Hindi niya naman ako girlfriend. At kahit kailan, hindi niya ako magiging girlfriend. Ilang minuto lang ay umalis na rin kagad si Linda. Nakanguso si Jasmine habang sinusundan ito ng tingin. Pati ang paglalakad ni Linda ay maganda ring tingnan. Bagay talaga siya kay Sir. Umubo si Isagani. Sinong bagay sa akin? Tanong pa nito, kaya nagulat siya. Sir, nandyan ka pala. Wala po. Sino nga? Naisip ko lang po kasi na bagay kay ni Linda. Maganda siya at gwapo ka tapos ang sweet ninyong tingnan kanina habang hinihipan mo ang kamay niya. Bahagyang natawa si Isagani. Natapon kasi ang kape kanina at natapunan ang kamay ni Linda. Napasok kaya hinipan ko. Pero tama ka. Maganda nga si Linda. Bagay kayo, sir. Hindi ko siya gusto. Napakurap si Jasmine. Bakit ayaw mo kay Linda, sir? Mukhang ganun naman ang mga type mo at bagay sa yung ganun kaganda at kasosyal na babae. May asawa na si Linda. Kapag ginusto ko siya, mabubugbog ako ng asawa niya. Paliwanag ni Isagani at bahagya itong yumuko para magpantay ang mga mukha nila. Paano mo naman nasabing type ko ang ganung babae? Mariing napakagatlabi si Jasmine. Mas type ko ang kagaya mo, Jasmine. Ano po yun? Ngumisi lang si Isagani at tinalikuran siya. Araw ng Sabado, mamamalengke na naman si Jasmine at nagpresentang sumama si Isagani. Nasa labas sila ng mansyon at nag-aabang ng jeep. May sasakyan naman si Isagani kaso nasira kahapon kaya't nasa talyer ito ngayon at inaayos pa. Sigurado ka ba talaga na gusto mong sumama sa akin, sir? Mabaho at maingay dun sa palengke. Okay lang sa akin, kesa naman maiwan ako mag-isa sa mansyon. Wala rin naman akong gagawin kaya isama mo na lang ako. May dumating ng jeep at sumakay na sila. First time mo bang makasakay ng jeep, sir? Tumango si Isagani at isa-isang pinagmasdan ng mga pasahero. Te, boyfriend mo yan? Tanong ng estudyanteng katabi ni Jasmine. Tumango si Jasmine at napahagikik. We, hindi ako naniniwala. Hindi naman yata siya bulag. Bakit ka na nagustuhan? Sure ka bang girlfriend ka niya? Mukha kang yaya niya eh. Saad pa ng estudyante. Pasmadong bibig ng batang to. Boyfriend ko nga kasi siya. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Giit niya at natawa siya sa sarili niyang kasinungalingan. Biglang kinalabit ng estudyante si Isagani. Namutla tuloy si Jasmine. Lagot ako kay sir. Kabado niyang sabi. Kuyang Pogi, ang sabi ng babaeng to, girlfriend mo raw siya. Totoo po ba? Tanong ng estudyante, sabay duro kay Jasmine.
Kaagad na nag-peace sign si Jasmine. Hihingi na sana siya ng tawad pero biglang hinawakan ni Isagani ang kamay niya at tinanguan pa nito ang estudyante. Yes, girlfriend ko siya. Sabi pa nito na nagpawindang kay Jasmine. Natahimik tuloy si Jasmine buong biyahe. Nakatuon lang din ang atensyon niya sa kamay nilang magkahawak. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin bumibitaw si Isagani. Hindi na naman magkamayaw sa pagtibok ang kaniyang puso. Tumigil na ang jeep sa palengke. Kagad na silang bumaba. Tumikhim si Jasmine. Sir, pwede mo na pong bitawan yung kamay ko. Pero imbis na bumitaw, ay mas sinigpitan pa ni Isagani ang pagkakahawak sa kamay niya. Sir, pwede ka na pong bumitaw at saka pawis na po ang kamay ko. Baka nandidiri ka na. Dapat magkahawak kamay tayo para hindi tayo mahiwalay sa isa't isa. Baka kasi maligaw ako bigla. Hindi ko pa naman alam ang daan pa uwi. Oh, okay po sir. Pero bakit mo nga pala sinabi sa estudyante kanina na boyfriend kita? Sinabi mo rin naman sa kanya na boyfriend mo ako, hindi ba? Pinagtripan ko lang naman po siya. Sumasabay lang din ako sa trip mo. Bakit? Ayaw mo ba akong maging boyfriend kung sakali? Huminga ng malalim si Jasmine. Gusto ko sir. Gustong-gusto ko. Sabi niya sa kanyang isipan at napatingin ulit sa kamay nilang magkahawak. Habang namimili ng isda si Jasmine ay bigla namang umalis si Isagani. Nasaan na yun? Tanong ni Jasmine at nakahinga siya ng maluwag nang matagpuan ito sa isang tindahan ng prutas. Nilapitan niya ito. Sir, akala ko ba dapat hindi tayo naghihiwalay? Akala ko nawala ka na. Gusto ko kasing bumili ng prutas. Hindi ko alam kung anong magugusto ng tatay mo. Hindi ba nasa ospital pa siya? Gusto ko sanang dalawin natin siya mamaya at dalhan ng prutas. Ang bait mo talaga sir. Naisip mo pa talaga si tatay. Kahit anong prutas naman po ay kinakain niya. Kung ganun ay, bibilhin ko ng lahat ng paninda rito. Masyado naman po yatang marami sir. Kahit isang apple at orange lang ay ayos na yun kay tatay. Pagkatapos mamili, ay umuwi muna sila sa mansyon para iwanan ang pinamili nilang karne at gulay bago sila nagtungo sa ospital. Sigurado akong matutuwa si tatay kapag nakita ka niya, sir. Matagal ka niyang gustong makita sa personal. Sabi ni Jasmine at pinihit na pabukas ang doorknob ng kwartong kinaroroonan ni Alberto. Jasmine, anak! Magandang araw tay. Kasama ko nga po pala si Sir Isagani. Gusto ko kasi niyang bisitahin. May mga dala rin nga po pala kaming mga prutas. Napakarami naman ng prutas na dala niyo. Sabat ng ina niyang si Marta. Pinakiyaw po kasi ni Sir ang mga paninda doon. Balak din po kasi niyang bigyan yung ibang pasyente. Paliwanag ni Jasmine at nagmano na sa kaniyang mga magulang. Nagmano rin si Isagani. Mabait na, magalang pa. Komento ni Marta at aliw na aliw habang nakatingin kay Isagani. Masaya akong makilala ka, Sir Isagani. Salamat sa pagtulong mo sa akin para mabayaran ang bill ko sa ospital. Naglaan ka pa talaga ng oras para dalawin ako dito. Hindi ba ako nakakaabala sa iyo, sir? Ani Alberto. Kagad na umiling si Isagani. Hindi po kayo abala sa akin, Tatay Alberto. Palagi kang nakikwento ni Jasmine sa amin, sir. Sumulyap si Isagani kay Jasmine. Sana'y magandang kwento ni Jasmine tungkol sa akin. Abay, oo naman, sir. Binibida ka nga niya sa amin palagi. Palagi niyang sinasabi kung gaano kakabuti sa kanya. Totoo yan, sir. Palagi ko talagang sinasabi ka na nanay at tatay kung gaano ka kabait. Para ka ng anghel sa sobrang bait mo. Kulang na lang umakyat ka sa langit. Sabat ni Jasmine kaya't natampal tuloy ni Marta ang bibig niya. Yung bunganga mo talaga, Jasmine. Masyado pang bata si Sir Isagani tapos paaakitin mo na agad sa langit. Biro lang naman po yun, Nay. Ilang oras pa silang nanatili sa ospital. Habang nag-uusap sina Isagani at Alberto, abala naman sa pagchichismisan sina Jasmine at Marta. Ang gwapo pala ni Sir Isagani, anak. Para siyang artista. Kaya nga po ginaganahan ako maglinis sa mansyon, Nay. Ganyang pagmumukha ba naman ang nakikita ko araw-araw? Napakagandang motibasyon, hindi po ba? Hoy, Jasmine, ikaw ba'y
may pagtingin na sa kanya. Uminit ang pisngi ni Jasmine. Crush lang naman po, Nay. Wala namang mali kung gusto mo siya. Normal lang naman yan, pero sana protektahan mo ang puso mo, anak. Tanggap ko naman po, Nay. Tanggap ko na hindi ako magugustuhan ni Sir Isagani. Hindi ko na kailangan pang protektahan ang sarili ko dahil matagal ko nang tinigil ang ilusyon kong magugustuhan niya rin ako. Maganda at mabait ka, anak. Hindi malabong magustuhan ka niya. Nay, huwag na po tayong magbulhan dito. Pareho naman po nating alam na hindi ako maganda. Basta, maganda ka sa paningin namin ng tatay mo. Walang pangit sa'yo, Jasmine. Huwag kang panghinaan ng loob. At kung walang lalaki na magmamahal sa'yo, nandito lang kami palagi ng tatay mo. Kaya naming ibigay sa'yo ang pagmamahal na kailangan mo. Salamat, Nay. Pinapaiyak mo naman po ako eh. Mahal na mahal ko talaga kayo ni tatay. Dahil gandang-ganda kayong dalawa sa akin eh. Nakangiti nilang niyakap ang isa't isa. Naluluha pa si Jasmine. Sa paglipas ng mga araw, ay mas napalapit pa sina Jasmine at Isagani. Masyadong mabait si Isagani sa kanya, kaya minsan napapaisip siya kung may gusto na ba ito sa kanya. Ang kapal naman ng mukha ko. Bakit naman magkakagusto ang isang Isagani de Vera sa babaeng kagaya ko? Malamang wala siyang gusto sa akin. Sadyang filingera lang talaga ako. Jasmine! Gulat na napalingon si Jasmine sa entrada ng kanilang bahay kung saan nakatayo ang nakatatanda niyang kapatid na si Jelly. May dala itong pulang maleta. Ate Jelly! Sigaw naman ni Jasmine pabalik at excited niya itong nilapitan. Masaya nilang niyakap ang isa't isa. Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka, Ate Jelly? Para masurpresa kayo. Nasaan nga pala si nanay at tatay? Hindi na ako nakahingi ng update. Sobrang busy ko kasi sa trabaho. Inuna ko munang gawin ang lahat ng kailangan kong gawin para payagan akong mag-leave ng boss ko. Hindi pa sila nakakalabas, ate. Ganun ba? Samahan mo ako mamaya. Bibisitahin ko si tatay sa ospital. Sige, ate. Balita ko, gwapo raw yung may-ari ng mansyong pinagtatrabahuhan ni tatay ah. Usisa ni Jelly. Sino nagsabi sa'yo, ate? Chinika sa akin ni nanay noong nakaraan. Gusto ko siyang makilala, Jasmine. Malay mo, baka matipuhan niya ako. Single naman ako at walang sabit. Single ka na ulit? Oo. Nakipaghiwalay na kasi ako kay Ivan. Mas inuuna niya pa kasi yung girl best friend niya kaya naman pinaubaya ko na siya ron. Maiba ako. Single pa rin ba si Sir Isagani? Tumikim si Jasmine at tumango. So, may malaking chance pala ako sa kanya. Napakamot lang ng ulo si Jasmine. Ang dami ko nang kagaw kay Sir Isagani. Dumagdag pa si Ate Jelly. Ano pang laban ko sa kanilang lahat? Sa mukha pa lang, talong-talo na ako. Dismayado niyang sambit. Kinabukasan ay naghanda na si Jasmine para sa pagpunta niya sa mansyon. Nilagay niya na rin sa Tupperware ang ginawa niyang mango float para kay Isagani. Mango float ba yan? Tanong ni Jelly. Oo ate, ipapatikim ko kay Sir Isagani. Kagabi ko pa ito ginawa eh. Nabanggit niya kasi sa akin nung nakaraan na gusto niyong kumain ito. Pupunta ka sa mansyon ngayon? Oo, kailangan ko pa kasing labhan ang mga damit ni Sir. Labhan? Hindi ba't caretaker lang ang trabaho mo doon? Parang yaya na rin ako ni Sir Isagani ate. Dinagdagan niya kasi ang bayad niya sa akin. Pwede ba akong sumama sa'yo papunta sa mansyon? Gusto ko sanang makilala si Sir Isagani. Napalunok si Jasmine at kalaunan ay pumayag na rin. Habang naglalakad sila patungo sa mansyon, ay isa lang ang sinasabi ng mga kapitbahay nila. Nakauwi na palang maganda mong kapatid, Jasmine. Ang layo talaga ng itsura niyo sa isa't isa. Maganda siya habang ikaw naman ay may kakaibang itsura. Nginingitian niya na lamang ang mga ito. Magandang umaga, Sir Isagani. Bati niya pagpasok nila ng mansyon. Sakto namang bumababa ng hagdan si Isagani. Magandang umaga rin sa'yo, Jasmine. Bati nito pabalik. May sasabihin pa sana si Jasmine pero
bigla na lamang lumapit si Jelly kay Isagani. Good morning, Sir Isagani. Mas lalong naging good ang morning ko nung nakita kita, sir. Gwapo ka pala talaga. Saad ni Jelly at nakipagkamay ito. May ginawa nga pala akong mango float para sa'yo, sir. Pinaghirapan ko yan kaya sana magustuhan mo. Nagkasalubong naman ang kilay ni Isagani. Sino ka? Kapatid ko po siya, sir. Siya po yung ate ko na nagtatrabaho sa Manila. Umuwi po kasi siya kahapon at sinama ko siya rito. Ayos lang naman, di ba, sir? Sabat ni Jasmine. Wala namang problema yun. Patangong tugon ni Isagani. I'm Jelly nga pala, sir. 25 and very single. Ngumiti lang si Isagani at sinulyapan si Jasmine. Biglang hinila ni Jelly ang binata pa upo sa sofa. Sir, magkwentuhan muna tayo. Kilalanin nating mabuti ang isa't isa. Malay mo, may future pala tayong dalawa. Hirit ni Jelly. Bumagsak ang balikat ni Jasmine at napayuko siya. Hindi niya kayang masaksihan ang pangaharot ng kapatid niya sa boss na natitipuhan niya. Jasmine, sumama ka sa kwentuhan namin ng ate mo. Aya ni Isagani. Papayag sana si Jasmine pero pinandilatan siya ng mata ni Jelly. Umiling na lamang siya. Maglalaba pa po ako, sir. Maiwan ko na po muna kayo. Kung kailangan niyo ng makakain, tawagin niyo lang po ako. Paalam niya at nagmamadaling tinungo ang laundry area. Nakabusangot siya habang naglalaba. Nawala na ang mantsa ng damit na nilalabhan niya pero kinukusot niya pa rin ito. Hindi siya makapag-focus sa ginagawa niya kakaisip sa kapatid niya at kay Isagani. Narinig niya pa ang hagik-hika ng mga ito. Araw-araw na lang yata ako nagsiselos sa dami ng babaeng umaaligid kay sir. Ang kapal talaga ng mukha kong magselos. Walang kayo, Jasmine. Hindi ka dapat nagsiselos. Mas bagay din naman sila ni Ate Jelly. Maganda si ate, kaya malaki ang posibilidad na magustuhan siya ni sir. Ang gwapo ay para lang sa magaganda, hindi para sa katulad kong tsaka. Sa mga sumunod na araw, ay napapadalas na si Jelly sa mansyon. Palagi itong nakikipagkwentuhan kay Isagani at hindi naman makasali si Jasmine. Ayaw niya kasing istorbohin ang moment ng dalawa at isa pa, marami pa siyang trabaho. Habang nagtataba siya ng damo sa garden area, ay pasulip-sulip siya sa kanila. Nakatambay kasi sa balkonahe ang mga ito at nagme-merienda. Parang dinudurog ng pinong-pino ang puso niya habang nakikita niyang masaya si Isagani sa piling ng iba. Ano kayang pinag-uusapan nilang dalawa? Bakit ba tawa sila ng tawa? Gusto ko sanang makinig pero ayoko namang isipin nilang tsismosa ako. Ayaw din naman akong palapitin ni ate kasi gusto niyang masolo si sir. Alam niyang hindi dapat siya nagsiselo sa sarili niyang kapatid. Ngunit hindi niya mapigilan ang kaniyang sarili. Naiinggit siya sa atensyong ibinibigay ni Isagani kay Jelly. Napapansin niya rin na mukhang mas nag-i-enjoy pa si Isagani kapag kasama nito si Jelly kesa sa kanya. Sir, mamamalengke muna po ako. Paalam niya isang umaga. Naubos naman na kasi ang laman ng ref at cabinet. Sasamahan kita. Pagpipresenta nito. Kung sasama si Isagani, sasama na rin ako. Sabat naman ni Jelly. Hindi niyo naman kailangan sumama. Dito na lang kayong dalawa. Mabilis lang naman ako. Humakbang si Isagani papalapit sa kanya. Hayaan mo na akong samahan ka, Jasmine. Baka mapano ka pa. Mas safe kung isasama mo ko. Giit pa ni Isagani. Oo nga, Jasmine. Hayaan mo na kaming sumama sa'yo. Sabat naman ni Jelly. Sa huli ay pumayag na rin siyang isama ang mga ito. Malas lang siya dahil halos punuan na sa jeep at ang ending, nahiwalay siya ng upuan kina Jelly at Isagani. Si Isagani ang gusto niyang makatabi pero isang panot na nangungulangot ang naging katabi niya. Malalim siyang napabuntong hininga at napaiwas na lamang siya ng tingin. Araw ng linggo, balak niyang magsimba at gusto na namang sumama ni Isagani. Nagpumilit ding sumama si Jelly at wala na siyang nagawa pa. Nakakamiss magsimba. Namiss ko rin ang simbahang to. Dati, nagbibenta kami ni Jasmine ng sampagita sa labas nitong simbahan.
pagkikwento ni Jelly, kaya napangiti si Isagani. Naalala mo pa ba yung sinabi mo sa akin noon, Jasmine? Kumunot ang noo ni Jasmine. Alin doon, ate? Di ba pangarap mong maikasal sa simbahang to? Oo. Dito ko gustong ikasal. Sagot niya at nilibot ang kaniyang paningin. Kinalabit naman ni Jelly si Isagani. Ikaw ba, Isagani? Saan mo gustong maikasal? Dito rin. Mabilis na sagot ni Isagani kaya't napatingin tuloy si Jasmine. Biglang tumawa si Jelly. Ako rin. Gusto ko rin maikasal dito. Sana ikaw ang groom ko. Pabirong hirit nito, sabay hawak sa braso ni Isagani. Sa sobrang inis ni Jasmine, ay nauna na siyang umupo. Magsisimula na ang misa. Mamaya na kayo mag-usap tungkol sa kasal niyo. Pasaring niya sa dalawa. Bakit mainit ang ulo mo? Bulong sa kanya ni Jelly. Hindi siya umimik. Pinapagitnaan nilang dalawa ni Jelly si Isagani sa upuan. Nagsimula ng misa. Nakita niyang nagbubulungan ang dalawang kasama niya. Humalukip-kip siya at napanguso. Akala ko ba magsisimba? Bakit puro paghaharutan naman ang ginagawa nila? Sa harap pa talaga ni Father? At sa tabi ko pa talaga? Paano ako mag-move on kay Sir Isagani kung araw-araw ko naman siyang nakikita na kasama ang kapatid ko? Saad niya sa kanyang isipan. Napatingin siya sa malaking krus sa harapan. Lord, sorry po kung nakakaramdam ako ng inis at inggit sa kapatid ko. Hindi niya naman kasalanan na gustuhin siya at maganda. Hindi niya rin kasalanan na ipinanganak akong pangit. Pero, na-insecure talaga ako, Lord. Kontento naman ako sa mukha ko at mahal ko naman ang sarili ko. Pero, ngayon ay, napapatanong na lamang ako kung bakit hindi ako pinanganak na maganda. Parehong dugo at lahi ang dumadaloy sa amin ng ate ko. Pero bakit siya lang ang maganda? Sana, maganda na lang ako. Siguro kung maganda ako, magugustuhan din ako ni Sir Isagani. Siguro kung maganda ako, may lalaki ring magmamahal sa akin. Ano kayang pakiramdam maging maganda? Tumulo ang luha niya. Mabuti na lamang at walang nakapansin kaya't pinunasan na niya ito kaagad. Pagkatapos ng misa, ay kumain muna sila sa isang kilalang restaurant sa bayan. Nakatitig lang si Jasmine sa pagkain. Masasarap naman ang nakahain pero wala siyang ganang kumain. Para siyang lalagnatin. Lalagnatin sa sobrang selos. Kanina pa kasi sinusubuan ni Jelly si Isagani. May kamay naman siya. Bakit mo pa siya sinusubuan? Hindi niya naiwasang magtanong. Para hindi na mapapagod si Isagani, gusto ko rin siyang pagsilbihan. Pangangatwiran ni Jelly. Inagaw ni Isagani ang kutsara. Tama si Jasmine, Jelly. Mag-focus ka na lang sa pagkain mo. Ako na lang ang magpapakain sa sarili ko. Kaya ko naman. Saad nito at seryosong napatitig kay Jasmine. Umiwas ng tingin si Jasmine. Bakit hindi mo pa ginagalaw ang pagkain mo? Sita ni Isagani sa kanya. Wala akong gana. Bakit? Medyo makasama kasi yung pakiramdam ko. Kanina pa ba masama ang pakiramdam mo? Sana nagsabi ka para dumiretso na tayo pa uwi. Kaya ko naman po, sir. Excuse me lang po. Magsi-CR muna ako. Paalam niya at tumayo na at saka naglakad papunta sa banyo. Ilang minuto siyang nanatili sa banyo bago niya napagpasyahang lumabas. Pagbukas niya ng pinto ay si Isagani ang bumungad sa kanya. Nag-aalala itong nakatingin sa kanya. Sir, bakit nandito ka sa labas ng CR na pambabae? Nasa kabilang hallway po ang CR ng mga lalaki. Ang tagal mo kasing bumalik eh. Kaya nag-alala ako. Kung masama talagang pakiramdam mo, umuwi na tayo. Ipa-take out na lang natin ang mga pagkain. Hindi mo naman yan kailangan gawin, sir. Mauna na lang po siguro akong umuwi. Bakit ka mauuna? Kung pwede namang sabay na lang tayo. Ihahatid kita sa inyo. Huwag ka na munang magtrabaho ngayon sa mansyon. Hindi na rin muna kita uutusan. Let's go. Hinawakan ni Isagani ang kamay niya. Biglang sumulpot si Jelly at napatingin ito sa kamay nilang magkahawak. Saan kayo pupunta?
Tanong pa nito. Uuwi na. Kailangan na magpahinga ni Jasmine. Sagot ni Sagani at hinila na si Jasmine palabas ng restaurant. Natataranta namang sumunod si Jelly sa kanila. Sasakay na sana sa front seat si Jelly pero binuhat bigla ni Sagani si Jasmine at pinaupo ron. Napanganga na lamang si Jelly at umupo na lang sa backseat. Si Sagani pa mismo ang nagkabit ng seatbelt ni Jasmine. Napasinghap siya sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Kinakabahan naman siya dahil baka marinig nito ang malakas na pagtibok ng puso niya. Sa ospital lang kaya kita dalhin. Suwestyo ni Sagani. Sir, hindi na po. Sa bahay na lang. Saglit na pahinga lang ang kailangan ko. Kapag sumama lalo ang pakiramdam mo, huwag kang magdalawang isip na tawagan ako. Ako mismo ang sasama sa'yo papunta sa ospital, Jasmine. Mariing napapikit si Jasmine. Nakakainis. Ang sweet at caring niya sa akin tapos sweet din siya sa iba. Pa-fall talaga to. Haharutin ako tapos nakikipagharutan din sa ibang babae. Biglang hinawakan ni Sagani ang baba niya at nagsmirk pa ito. Ikaw lang naman ang nilalandi ko. Napakurap si Jasmine at hindi nakapagsalita. Pinaandar na ni Sagani ang sasakyan. Napaisip tuloy siya kung totoo ba yung narinig niya. Nakarating na sila sa bahay nila. Sinundan pa siya ni Sagani sa kwarto niya. Inayos pa nito ang hihigaan niya at inalalayan siyang makahiga. Sir, kaya ko na po ito. Gusto ko lang makasigurado na magiging maayos ka. Paano ko ba sasabihin kay sir na hindi naman talaga masama ang pakiramdam ko? Nilalamon lang ako ng selos kaya ako matamlay. Tanong niya sa kaniyang isipan. Pero ang sarap palang mag-alaga ni Sir Sagani. Pa-fall masyado. Mas lalo ko tuloy siyang nagugustuhan. Mas mahihirapan ako mag-move on kapag ganito siya ka-concerned sa akin. Sige na, matulog ka na Jasmine. Pwede mo na akong iwan dito, sir. Iiwan lang kita kapag tulog ka na. Dito na muna ako. Wala rin naman akong gagawin sa mansyon. Pagpupumilit ni Sagani at marahan itong hinawakan ng kamay niya. Ipinikit na niya ang mga mata niya at sa huli ay nakatulog na rin siya. Pagising niya ay nagulat siya. Nakahiga na kasi si Sagani sa tabi niya. Sa sobrang gulat niya ay nalaglag pa siya sa kama. Bakit nandito pa siya? Takang tanong niya. Bakit magkatabi kami? Chinek niya ang katawan niya kung may saplot pa ba siya. Siyempre, wala talaga siyang gagawing masama sa akin. Hindi naman maganda ang katawan ko para pagnasahan niya. Kamot ulo niyang sinabi. Tumayo siya sa gilid ni Sagani. Hinaplos niya ang pisngi nito. Inilapit pa niyang mukha niya sa mukha nito. Tayo na lang kasi sir. Ako na lang ang mahalin mo. Bulong niya. Malakas ang loob niyang sabihin na makatagang ito dahil mahimbing pa rin ang tulog ni Sagani. Mahal na mahal kita sir. Mahal pa rin kita kahit mukhang nakakapagpalagay na kayo ng loob ni Ate Jelly. Masasaktan talaga ako kapag naging kayo. Pero wala naman akong magagawa kapag naging magjowa na talaga kayo eh. Higit na mas bagay naman kayong dalawa. Magiging masaya na lamang ako para sa inyo. Bigla na lamang siyang hinalika ni Sagani. Nanlaki ang mga mata niya at napatulala siya. Bakit mo ko hinalikan? Tanong niya pero narinig niya ang paghilik nito. Hindi niya pala sinasadya. Baka nananaginip lang siya. Isang gabi, umuwi sa bahay nila si Jelly at umiiyak ito. Itinigil ni Jasmine ang pagluluto para daluhan ang kaniyang kapatid. Ate Jelly, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Si Isagani. Anong ginawa sa'yo ni Sir Isagani? Sinaktan niya ako, Jasmine. Ano? Paano? Hindi ka niya dapat pinapaiyak, ate. Oo, malaking utang na loob natin sa kanya dahil sa dami ng naitulong niya sa atin pero hindi pa rin sapat yun para saktan ka niya. Malalagot siya sa akin, ate. Saan ka pupunta, Jasmine? Kakausapin ko sa Sir Isagani. Kailangan niyang managot sa pagpapaiyak niya sa'yo. Kailangan niya rin humingi ng tawad sa'yo. Hindi mo na yun kailangang gawin.
Hindi ito pinakinggan ni Jasmine. Kagad siyang sumugod sa mansyon ni Isagani. "Sir Isagani! Lumabas ka dyan!" Sigaw niya habang kinakalampag ang gate nito. Nakalak na kasi ang gate at sa sobrang pagmamadali niya ay hindi niya nadala ang duplicate key. Lumabas si Isagani at naguguluhan sa inaasta niya. "Anong ginagawa mo dito, Jasmine? Gabing-gabi na. Natutulog na rin ang mga kapitbahay. Baka damputin ka ng mga tanod sa ginagawa mo." "Kailangan nating mag-usap." "Mag-usap tungkol saan? Pumasok ka na muna." "Hindi na. Dito na tayo mag-usap. Anong ginawa mo kay Ate Jelly, ha?" "Anong ibig mong sabihin?" "Umiiyak siya sa bahay at ang sabi niya ikaw ang dahilan. Bakit siya umiiyak? Anong ginawa mo sa kanya, sir? Marami kang naitulong sa amin pero wala ka pa rin karapatang saktan ng kapatid ko." "Ano bang sinabi niya sa'yo?" "Wala. Hindi ko na naitanong. Bakit hindi na lang ikaw ang magsabi sa akin? Ano bang ginawa mo sa kanya?" "Kumalma ka muna para masagot kita ng maayos. Hindi mo maintindihan ng mabuti ang sasabihin ko kung galit ka." Umiyap si Jasmine at ikinalma ang kaniyang sarili. "Simulan mo na ang paliwanag mo. Siguraduhin mo lang talaga na may maganda kang paliwanag, sir." "Pumunta si Jelly dito, kanina. Ipinagtapat niya sa akin ang nararamdaman niya. Sinabi niya na gusto niya ako." Napakurap si Jasmine. "Ayokong paasahin ang ate mo. Kaya sinabi ko kagad sa kanya na hindi ko siya gusto. Hindi ko kayang suklian ang nararamdaman niya." "Pero bakit?" "Anong bakit?" "Hindi kita mag-get, sir. Bakit hindi mo kayang suklian ang nararamdaman ni ate? Sa pagkakaalam ko, nagkakamabutihan na kayong dalawa. Madalas pa nga kayong nag-uusap at nagtatawanan. Sweet kayo sa isa't isa. Nagsusubuan pa nga kayo ng mga pagkain. Akala ko gusto mo siya. Pero bakit sinasabi mo sa akin ngayon na hindi mo siya gusto? Imposible. Iba ang nakikita ko, sir." "Yun ang totoo, Jasmine. Kaibigan lang ang tingin ko sa kapatid mo. Maayos ang pakikitungo niya sa akin kaya pinapatunguhan ko rin siya ng maayos. Sinabi niya kanina na gusto niyang manligaw sa akin pero hindi ako pumayag. Humingi naman ako ng tawad sa kanya. Hindi ko talaga kayang ibigay ang gusto niya, Jasmine. Hindi siyang mahal ko. Hindi ko kayang diktahan ang puso ko." May mahal ka ng iba? Sino?" "Hindi pa ba halata?" "Halata ang alin?" "Ikaw ang gusto ko, Jasmine. Ikaw lang. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang mahal ko. Sa'yo lang ako may pagtingin." Natigilan si Jasmine. Kinuha ni Sagani ang dalawa niyang kamay at pinatakan nito ng halik. "Ikaw ang gusto kong makasama, Jasmine." "Bakit naging ako? Kailan pa?" "Matagal na. Mula pa manong unang linggo ko dito. At siguro, nagtataka ka kung bakit madalas kaming nagtatawanan ni Jelly. Ikaw ang pinag-uusapan namin. Pinapakwento ko sa kanya yung nakakatawang mga bagay tungkol sa'yo. Naging malapit kami dahil kapag tinatanong ko siya tungkol sa'yo, marami siyang nagkukwento. Marami akong nalalaman tungkol sa'yo, Jasmine. Halos lahat ng pag-uusap namin ni Jelly ay tungkol sa'yo." "Ginamit mo lang si ate?" "Hindi ko siya ginamit. Sa umpisa pa lang naman ay alam na niyang ikaw ang gusto ko." Marahan itong hinaplos ang pisngi niya. Hinawi ni Jasmine ang kamay ni Isagani at bahagya siyang napaatras. Kailangan ko nang umuwi." Paalam niya at kumari pa siya ng takbo pauwi sa kanila. Hinabol naman siya ni Isagani. Nahuli nito ang braso niya. "Jasmine, hindi pa tayo tapos mag-usap. Hindi ko pa naririnig ang sagot mo." "Sagot saan? Wala ka namang tinatanong eh." "Gusto kong malaman kung ano ang nararamdaman mo para sa akin. Mahal mo rin ba ako?" Biglang kumulog ng malakas at bumuhos din ang ulan. Uulitin ko ang tanong ko. Mahal mo rin ba ako, Jasmine? "Sir." Binitawan ni Sagani ang kamay niya. "Naintindihan ko. Hindi tugmang nararamdaman natin." Tinalikuran siya ni Sagani. Niyakap niya ito mula sa likuran bago pa man ito makalayo. "Sir, mahal din kita.
Mahal kita matagal na. Pero pilit kong tinatagong nararamdaman ko para sa'yo kasi akala ko imposibleng magustuhan mo ko. Pumihit ang binata paharap sa kanya. Bakit naman imposible? Hindi ka naman mahirap mahalin. Lahat ng tungkol sa'yo ay gusto ko. Okay, pero pwede bang sumilong muna tayo? Magkakasakit tayo dahil sa pagdadrama natin sa gitna ng ulan at baka matamaan pa tayo ng kidlat dito eh. Awat ni Jasmine at hinila si Isagani papasok sa mansyon. Kagad siyang binalot ng tuwalya ni Isagani. Mahigpit siyang niyakap nito. Sumubsob tuloy sa dibdib nito ang mukha niya. Sapat na ang init ng yakap ni Isagani para mawala ang lamig na nararamdaman niya. Malakas pa rin ang ulan sa labas kaya pinagpalit muna siya ni Isagani ng damit. Maganda palang tingnan ng damit ko kapag suot mo. Komento ni Isagani. Pinamulahan naman agad ng pisngi si Jasmine. Suot ng dalagang kulay asul na t-shirt ng binata. Malaking tao si Isagani kaya nagmukha na niyang dress ang t-shirt. Hindi na tuloy siya nagsuot ng short. Kapag tumila ng ulan, ihahatid kita pa uwi sa inyo. Naglapag ng isang tasang hot chocolate si Isagani sa harapan niya. Kaagad niya itong tinikman. Jasmine, lahat ng sinabi ko sa'yo totoo. Yung tungkol kay Jelly. At lalo na yung tungkol sa'yo. Ngumiti si Jasmine. Para pa rin akong nananaginip. Sampalin mo kaya ako para magising na ako. Hindi ka pa rin ba naniniwala na mahal kita? Humakbang si Isagani papalapit sa kanya. Tinitigan siya nito sa mata. Napapasaya mo ako, Jasmine. Nawawala lahat ng problemang iniisip ko. Kapag kausap ka't kasama kita, sa'yo lang ako nakakaramdam ng ganito. Espesyal ka sa akin. Espesyal ka rin naman sa akin, sir. Sir? Huwag mo na akong tawaging sir. Magiging manliligaw mo na rin naman ako. Tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Manliligaw? Gusto mo akong ligawan? Oo naman. Payag ka ba? Ang kapal naman ng mukha ko kung magiging choosy pa ako. Pabirong sagot niya. Pero gusto ko sanang kausapin muna si Ate Jelly. Pati na sina nanay at tatay. Ikaw pa lang kasi ang kaisa-isang nagbabalak na manligaw sa akin. Huwag kang mag-alala. Magpapaalam ako sa mga magulang mo. Kukumbinsin ko sila na payagan akong manligaw sa'yo. Hindi mo sila kailangang kumbinsihin. Papayag agad ang mga yon kapag nalaman nilang manliligaw ka sa akin. Matagal na silang naghihintay na may sumulpot na manliligaw ko. Natawa si Isagani. Marami pa silang napag-usapan at nang tumila na ang ulan ay nagpaalam na si Jasmine. Gusto sana siyang ihatid nito pero iginiit niya na wag na lang. Malaki ang ngiti ni Jasmine pagdating sa bahay nila. Inilapat niya ang palad niya sa bandang dibdib niya para pakiramdaman ang pagtibok ng kaniyang puso. Mas kalmado na ito ngayon. Sobrang nagwala ang puso niya kanina nung kasama niya pa si Isagani. Naglaho ang ngiti niya nang makita niyang lumabas ng kwarto si Jelly. Papunta ito sa kusina kaya't kagad niya itong sinundan. Ate Jelly. Inubos ni Jelly ang lahat ng tubig sa pitsela. Oo na, asyumera na ako, Jasmine. Wala pa naman akong sinasabi, ate. Pero yun ang totoo. Kung may award lang ang pagiging asyumera, malamang valedictorian na ako. Alam ko naman talaga na ikaw ang gusto ni Isagani. Pero umasa ako na may chance pa ako dahil ang bait-bait niya sa akin. Ako lang pala itong nag-a-assume na may something na sa amin. Ate, hindi ko na ipipilit pa kay Isagani ang sarili ko. Kung ayaw niya sa akin, edi ayaw niya. Maganda naman ako at marami pa akong mahanap na iba. Yung mas mabait at mas pogi kesa sa kanya. Babalik na ako sa Manila sa susunod na Sabado para hindi ko na siya makita pa at mas mapabilis ang pag-move on ko. Napakamot ng ulo si Jasmine. Teka, alam mo na ba na may feeling sa'yo si Isagani? Kagatlabing tumango si Jasmine. Niyakap siya ni Jelly. Naging unfair ako sa'yo, Jasmine. Nung umpisa pa lang ay ramdam ko na gusto mo na siya. Inagawan patuloy kita. Pangako ko sa'yo,
Hindi ko nahaharutin si Isagani. Iyong-iyo na siya. Kayo naman talaga ang para sa isa't isa eh. Gusto mo siya at gusto ka rin niya. Ako lang naman ang humahad lang sa pag-iibigan ninyong dalawa. Kung magiging kayo man, magiging masaya ako para sa inyo. Pahayag ka na maging kami, ate? Oo naman. Desisyon niyo naman yan eh. At isa pa, hindi pa naman ganun kalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Kapag nanligaw siya sa'yo, sagutin mo na agad at huwag mo nang pakawalan pa. Natawa si Jasmine. Salamat ate. Ipagdadarasal ko na makita mo rin ang lalaking para sa'yo. Okay na ang lab result ni Alberto kaya pinayagan na rin itong makalabas ng ospital. Tay, babalik na ako sa Manila. Huwag ka na ulit kakain ng bawal sa'yo ha at huwag kang magpapagod. Jasmine, alagaan mo si tatay ha. Paalalahanan mo siya sa mga bawal at dapat niyang gawin. Bili ni Jelly habang nag-iimpake. Babalik na kasi ito ng Manila sa Martes. May biglang bumusina sa labas. Sumilip sa bintana si Jasmine at nakita niyang bumaba ng kotse si Isagani. Marami itong bitbit kaya kagad niya itong sinalubong para matulungan. Isagani, bakit ka nandito? May dala ako para kay Tatay Alberto. May mga prutas at vitamins. May dala rin akong merienda. Yung bulaklak ba? Para sa akin ba yan? No. Napangiwi si Jasmine. Walang para sa akin dyan? Dalawa naman yan ah. Ayaw mo bang ibigay ang isa sa akin? Itong isa ay para sa nanay mo. At para sa ate mo naman tong isa pa. Kailangan ko silang ligawan. Bakit mo sila liligawan eh? Ako ang gusto mong jowain, di ba? Baka naman, maging kayo pa ng nanay ko niyan. Ipapaalala ko lang sa'yo, may asawa na siya. Malakas na natawa si Isagani. Liligawan ko ang nanay at kapatid mo para mapapayag ko sila sa panliligaw ko sa'yo. Hindi mo naman sinabi agad. Tara na sa loob. Kinaladkad niya si Isagani papasok ng bahay. Sir Isagani, bakit napadpad ka rito sa bahay namin? Natutuwang sambit ni Alberto. Nagmano si Isagani sa mga magulang ni Jasmine. Nabalitaan ko kasi na nakalabas ka na Tay Alberto. Dinalhan kita ng mga prutas at merienda. Nako, hindi ka na dapat nag-abala pa Sir Isagani. Hindi lang yan ang sadya ko. Iniabot ni Isagani yung mga bulaklak kina Martha at Jelly. Nandito po ako para sana ipaalam sa inyong bala kong panliligaw kay Jasmine. Buong tapang na sambit ni Isagani. Parang magkakasakit yata ulit ako ah. Nakakabigla naman ang sinabi mo Sir Isagani. Ayos na ayos yan sir. Huwag mo nang intindihin tong asawa ko. Basta para sa akin ipasado ka. Bagay na bagay kayo ng anak ko. Nung una pa lang kitang nakita, alam ko na agad na kayong dalawang magkakatuluyan. Matagal nang may gusto yung si Jasmine sa'yo. Nakakakilig naman. Sabat naman ng ina ni Jasmine. Napakamot ng ulo si Jasmine. Uminit rin ang kanyang mga pisngi. Bigla siyang nahiya sa sinabi ni Martha. Kung payag si Martha, payag na rin ako. Sa huli ay, desisyon din naman ni Jasmine ang masusunod. Nagulat lang talaga ako. Matagal ko nang hinihintay na may manligaw sa bunso kong anak. Ngayong nakilala ko na ang manliligaw niya, napagtanto ko na unti-unti na siyang mawawala sa amin. Natatakot lang ako. Paliwanag pa ni Alberto. Tay, bakit naman po ako mawawala? Hindi pa naman po ako mamamatay ah. Liligawan pa lang po. Kasi kapag nanligaw si Sir Isagani sa'yo, magiging magkarelasyon na kayo at kalaunan ay magpapakasal. Tapos titira na kayo sa isang bahay at hindi ka na namin makakasama anak. Tay, ang advance mo naman pong mag-isip. Hindi natin hawak ang future. Baka hindi kami ni Sir Isagani magkatuluyan. Malakas na umubo si Isagani. Tayong dalawang magkakatuluyan at gagawin kong lahat para mangyari yon. Saad pa nito na nagpanganga naman kay Jasmine. Napangiti si Alberto at napatili naman si Martha. Hindi kayo magkakatuluyan hanggat nandito pa ako. Sabat ni Jelly at sabay-sabay nila itong tiningnan. Nakataas pa ang isang kilay nito. Ate, akala ko ba nag-usap na tayo tungkol dito? Takang tanong ni Jasmine pero
Tinakpan ni Jelly ang bibig niya. Umupo ka. Utos ni Jelly habang tinuturo si Isagani. Uupo sana sa sofa si Isagani pero umiling bigla si Jelly. Hindi dyan. Umupo ka rito sa sahig. Kaagad namang sinunod ni Isagani yung sinabi nito. Nakapamewang si Jelly habang nakatayo sa harapan ng binata. Kung totoong mahal mo ang kapatid ko, dapat mo siyang ipaglaban. Dapat sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. At dapat gawin mo ang lahat ng pagsubok na ibibigay ko. Kapag napatunayan mo na ang sarili mo sa akin, makukuha mo na rin ang boto ko, Isagani. So ano, game ka ba? O baka naman suko ka na agad? Nakasalalay sa mga pagsubok na ibibigay ko ang magiging relasyon niyo ni Jasmine. Litan niya ni Jelly. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Hinawi niya ang kamay na nakatakip sa bibig niya. Kung ayaw mo, huwag mo na lang gawin, Sir Isagani. Kailangan niyang gawin, Jasmine. Kapag hindi siya pumayag, ibig sabihin, hindi pa ganun kalalim ang nararamdaman niya para sa'yo. Giit ni Jelly at natawa. Kahit anong pagsubok pa yan, baka kaya kong lampasan yan para kay Jasmine. Seryosong tugon ni Isagani. Kinabukasan ay nakita ni Jasmine si Isagani na sumisigaw habang hinahabol ng mga manok. Nakita niya rin ang ate niya na nakaupo sa duyan at tumatawa, kaya nilapitan niya ito. Ate Jelly, bakit pinapahabol mo sa mga manok si Isagani? Ngumisi si Jelly. Hindi ko inutusan ng mga manok na habulin siya. Sila ang kusang humabol sa kanya. Inutusan ko lang siyang pakainin ng mga manok tapos nagkaganyan na. Huwag mo nga pala siyang tutulungan. Hayaan mo siyang malampasan ng mag-isa yan. Bakit mo ba kasi ito ginagawa, ate? Galit ka ba sa kanya dahil sa nangyaring hindi maganda sa pagitan niyo? Akala ko ba nilinaw na natin sa isa't isang tungkol kay Isagani? Ayaw mo ba na maging kami? Kung ayaw mo sa kanya, pwede ko naman siyang bastidin na lang agad. Mas pipiliin kita kaysa sa kanya, Ate Jelly. Ang drama mo, Jasmine. Hindi mo kailangang bastidin si Isagani, okay? At saka tanggap ko naman talaga siya para sa'yo. Pero kung gusto ka talaga niya, kailangan niyang malampasan ang mga pagsubok na ibibigay ko. Ganon kasi sa sinuunang panahon. Papahirapan ng pamilya ng dalagang manliligaw nitong binata. Nakakatuwa rin kasi si Isagani. Halatang mahal na mahal ka talaga niya. Hindi rin naman magtatagal ang pagsubok na to kasi babalik na ako ng Manila bukas. Paliwanag ni Jelly. Malalim na napabuntong hininga si Jasmine. Marami pang ipinagawa si Jelly kay Isagani. Pinaakyat niya ito ng puno ng mangga, pinagtanim ng mga gulay, pinagwalis ng bakuran, pinag-igib ng tubig, inutusang mamalengke, pinaghugas ng pinggan, at pinaglinis pa ng bahay. Sa dami ng pinagawa ni Jelly, wala man lang reklamo si Isagani. Nakangiti pa nga ito habang ginagawa ang lahat ng utos. Pagsubok pa bang ginagawa niya, ate? Bakit ginawa mo siyang kasambahay? Pinaglinis mo pa siya ng bahay. Nakasimangot na tanong ni Jasmine. Awang-awa na sa kanyang manliligaw. Hayaan mo siya. Pwede ba siyang magpahinga muna? Sige, pero 30 minutes lang. Sagot ni Jelly at natawa. Kaagad itong ibinalita ni Jasmine kay Isagani. Magpahinga ka na raw muna. Saad niya at binigyan na rin ito ng merienda. Kumuha na rin siya ng tuwalya pamuna sa pawis nito. Pasensya na kung pinapahirapan ka ni Ate Jelly. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Pumayag naman ako sa lahat ng ito eh. Para din sa atin to. At isa pa, madali lang naman ang mga pinapagawa niya. Ayos lang ba kung punasan ko ang pawis mo? Marahang tanong ni Jasmine. Nakangiting tumango si Isagani. Ang sarap pala sa pakiramdam na may nag-aalaga. Hirit ni Isagani kaya't pinamulhan siya ng pisngi. Mahal na mahal kita, Jasmine. Tapos na ang pahinga at lambingan. Trabaho na ulit. Utos ni Jelly at hinila si Jasmine palayo kay Isagani. Noong sumapit ang hapon ay tinipo ni Jelly ang lahat sa sala. Ipinatawag ko kayong lahat dito para ipalam sa inyo na nakapasa si Isagani sa pagsubok na binigay ko. Napatunayan niya na ang pag-ibig niya para sa aking pinakamamahal na kapatid. At dahil nagtagumpay siya, nakuha na niya ang boto ko at pumapayag na ako na manligaw siya kay Jasmine. Anunsyo ni Jelly. Napahiyaw sina Marta at Alberto. Pumalakpak naman si Jasmine
at nakipagkamay si Isagani kay Jelly. Maraming salamat Ate Jelly. Sabi ni Isagani. Napangiwi naman si Jelly. Anong ate? Mas matanda ka pa nga sa akin eh. Akala ko kasi, ate na rin ang itatawag ko sa'yo dahil ate ka ni Jasmine. Kamot ulong sambit ni Isagani. Napuno ng asaran, kwentuhan at halakhakan ng hapagkainan. Ang sarap magluto ng nanay mo. Sa kanya ka pala nagmana. Komento ni Isagani habang inihahatid siya ni Jasmine palabas. Kapag naging mag-asawa na tayo, ipagluluto mo rin ba ako ng ganun? Asawa? Oo, asawa. Bakit? Hindi mo ba ako nakikita bilang future husband mo? Hindi. Napanguso si Isagani. Biro lang. Pero kapag naging mag-asawa na tayo, araw-araw kitang ipagluluto. Ihahanda ko ang lahat ng paborito mong pagkain at ang kahit anong gusto mong kainin. Magpakasal na agad tayo bukas. Loko ka? Hindi pa nga tayo eh. May kinuha si Jasmine sa bulsa niya. Inilahad niya ito kay Isagani. Isa yung keychain na puso at may nakatatak na oo. Para saan tong keychain? May nakasulat dyan. Basahin mo. Oo? Anong oo? Sinasagot na kita, Isagani. Napakurap si Isagani. Natawa si Jasmine sa reaksyon nito. Huminga siya ng malalim at hinalikan ito. Talaga bang sinasagot mo na ako? Pero kakasimula ko palang manligaw sa'yo. Matagal na kitang mahal, Isagani. Sigurado na ako na ikaw ang ninanais ko. Kaya bakit ka papapatagalin ang panliligaw mo kung pwede namang maging tayo na ngayon? Kahit nga nung hindi ka pa nanliligaw, gusto na kitang juwain eh. Ikaw na yung Prince Charming na hinihintay ko. Pakakawalan pa ba kita? Napasaya mo ako ng sobra, Jasmine. Hindi na yata ako makakatulog mamaya. Pangako magiging mabuting karelasyon ako sa'yo. Mamahalin kita ng tapat at sobra-sobra. Nahanap ko na rin ang John Lloyd Cruz ng buhay ko. Nagkasalubong ang kilay ni Isagani. Sino si John Lloyd? At bakit mo siya hinahanap? Malakas na natawa si Jasmine. Tinupad naman ni Isagani ang pangako niya. Naging mabuting boyfriend siya. Isang araw, habang naghaharutan sila sa sala, ay bigla na lamang dumating ang isang babae at isang lalaki. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng babae. Ang babaeng ito ay may maladyos ang anyo. Light lang ang makeup pero tingkad na tingkad ang ganda. Nakasuot ito ng kulay pink na dress at may dalang maliit na handbag. Kawawa naman ang berhin kong mga mata. Eksairadong reaksyon naman ng lalaki. Ang lalaking ito ay may katangkaran, guwapo at mukharing artistahin. Nagtakip ito ng mata at tinakpan din ito ang mga mata ng babae. Kumunot ang noo ni Jasmine. Hindi niya kasi kilala ang mga ito. Wala naman kaming ginagawang kabastusan, kaya hindi niyo kailangan magtakip ng mga mata. Nagyayakapan lang naman kami. Depensa ni Isagani at nilapitan ng dalawa nilang bisita. Binatukan nito ang lalaki habang niyakap naman ito ang babae. Biglang nakaramdam ng selo si Jasmine dahil sa higpit ng pagkakayakap ni Isagani sa babae na para bang sabik na sabik ito. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na pupunta pala kayo dito? Tanong ni Isagani. Curious kasi kami kung anong pinagkakabalahan mo dito. Sagot ng babae, sabay sulyap kay Jasmine. Umayos nang upo si Jasmine at biglang na-conscious sa itsura niya. Hinila ni Isagani ang dalawa papalapit kay Jasmine. Jasmine, mahal. Malambing itong tawag. Sila nga palang mga kapatid ko. Si Israel ang lalaking to. At si Iris naman tong babae. Siyang bunso namin. Ani Israel. Nagunahan sa paglalahad ng kamay sina Israel at Iris de Vera. Nice meeting you, Jasmine. Palagi kang bukang bibig ni Kuya Isagani. Matagal ka na naming gustong makilala kaso ayaw namang sabihin ni Kuya sa amin kung nasan siya. At ang sabi pa niya, tsaka ka na niya ipapakilala sa amin kapag naging kayo na. Hindi na niya kami na-update sa kung ano ang status niyong dalawa. Kaya nag-hire pa kami ng private investigator para mahanap siya. At para rin
personal ka naming makilala. Sabi ni Iris. Ikaw palang babaeng kinababaliwan ng kuya namin. Kung ako sa'yo, huwag mo siyang sasagutin. Kumakain ng uhog si Kuya Isagani nung mga bata pa kami. Sabat ni Israel, kaya pabiro itong sinakal ni Isagani. Huwag mong dinidemonyo ang utak ng girlfriend ko. Sita ni Isagani, kaya't napanganga si Israel. Napatili naman si Iris. Girlfriend? Kayo na pala? Ang daya mo talaga kuya. Kung hindi pa kami pumunta dito, hindi pa namin malalaman. Nagsisecret ka na talaga sa amin ha? Ani Iris at niyakap si Jasmine. Welcome to the family, my future sister-in-law. May dala silang pagkain at masaya nila itong pinagsaluhan. Ang saya ko talaga, and at the same time, naiinggit ako. Lahat ng kapatid ko may love life na. Si Kuya Isagani may Jasmine. Si Kuya Israel may Danica na. Nasaan na kayang lalaking para sa akin? May girlfriend ka na, Israel? May pumatol sa'yo? Manghang tanong ni Isagani. Ako nga nagtataka kung bakit pinatulan ka ni Jasmine. Jasmine, marami akong kakilalang single. Ipapakilala kita sa kanila. Huwag ka na rito sa kapatid ko. Pangaasar naman ni Israel. Ay na naman kayong dalawa. Ang hirap talaga kapag nag-iisang princess ng family. Ako ang palaging pumapagitna sa asaran nyo. Simangot ni Iris. Ganyan lang talaga silang maglambingan, Jasmine. And huwag mong papakinggan si Kuya Israel. Sure naman ako na hindi ka magsisisi kay Kuya Isagani. Mabait yun si Kuya at loyal pa. Ganyan ang tamang gawain ng isang kapatid. Hindi dapat naninira. Pagpaparinig ni Isagani at pasimpleng sinipa ang paa ni Israel sa ilalim ng mesa. Matagal nang gumaling ang sakit ng ama ni Jasmine pero hindi na ito pinagtrabaho pa. Napagpasyan kasi ni Isagani na kumuha na lang ng ibang caretaker. Binigyan na lamang ito ng pampuhunan sa negosyo ang pamilya ni Jasmine. Naging successful naman ang tinatayong bigasan at grocery store ng pamilya niya. Isa si Jasmine sa namamahala roon. Happy 5th monthsary, mahal! Bati niya sa kanyang nobyo habang may hawak siyang strawberry cake. Kakauwi lang ni Isagani galing Manila at nadatna nito sa mansyon ng isang dinner date na inihanda ni Jasmine. May pa-surprise ka pala. Kaya pala, minamadali mo kong umuwi. Ani Isagani at siniil siya ng halik. Kagad na pumulupot sa bewang niya ang braso nito. Ikaw bang nag-design ng lahat ng to? Oo, pinag-effortan ko yan. Kahapon ko pa to ginawa eh. Mabuti na lang natapos ako bago ka pa dumating. Ako rin ang gumawa nitong cake. Nagpaturo ako kay Ate Jelly. Baker kasi yung boyfriend niya. Kaya natuto rin siyang mag-bake. Ang galing, di ba? Kagabi ko ginawa ang cake na to. Pagmamayabang ni Jasmine. Kumuha ng konting icing si Isagani at pinahid ito sa ilong niya. Ang galing nga pero syempre hindi lang ikaw ang may surprise. Meron din ako. Hindi ako magpapatalo. Saad ni Isagani at nakangiting inilahad ang dala nitong paper bag. Excited na binuksan ni Jasmine ang paper bag at bumungad sa kanya ang isang pink na teddy bear. May 2 kwintas din na may pendant ng infinity symbol. Kapag na-miss mo ko, yakapin mo lang yung teddy bear. Bumili rin ako ng ternong kwintas para pareho tayo. Salamat, Isagani. Napakaganda naman ng kwintas na to. Sa susunod, sing-sing nang ibibigay ko. Hindi promise ring, kundi engagement ring mismo. Pinamulahan ng pisngi si Jasmine at masaya niyang niyakap si Isagani. Isinelebrate nila ang mansari nila ng puno ng pagmamahal at saya sa piling ng isa't isa. Makalipas ang 1 taon, ay ikinasal silang dalawa. Simple lang ang kasal at iilan lang din ang bisita. Yun kasi ang gusto ni Jasmine. Hindi naman importante kung magarbo dahil ang mahalaga naman ay ang maikasal silang dalawa. Masaya naman ang kanilang pagsasama at biniyayaan sila ng 2 anak na babae na sina Jaisa at Isay. Pinalaki nila ito ng simpleng buhay at puno ng pagmamahal. Sina Mart at Alberto naman ang nag-aalaga sa mga bata kapag abala sa trabaho sina Jasmine at Isagani. Si Jelly naman ay hindi pa kasal ngunit engaged na sa long-time boyfriend nito na isang bakery at bake shop owner. Lahat ng taong nabubuhay
ay may iba't ibang wangis na taglay. May mataba at may payat, may matangkad at may pandak, may kutis kayumanggi at meron din namang kutis gatas. May matangos ang ilong, ngunit meron din namang pango. May maganda at meron din namang tsaka. Pero kahit ano pa man ang iyong itsura, ay hindi mo dapat ikinukumpara ang sarili mo sa iba. Dahil lahat tayo ay may natatanging ganda. Kapag tinanggap mo ang iyong sarili, mas madali mo ring matatanggap ang pagmamahal ng iba sa'yo. Itinuro sa kwentong ito na hindi palaging tumutugma ang pananaw natin sa ating mga sarili sa kung paano tayo nakikita ng ibang tao. Palagi rin nating tatandaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pisikal na atraksyon. Ito ay may pagtanggap sa kahinaan at kakulangan ng bawat isa. Kagaya na lamang ni Jasmine, madalas siyang pinanghihinaan ng loob dahil sa panunukso ng iba sa kanya. Pangit na rin siya sa kaniyang sarili. Ngunit dumating si Isagani at minahal sa kung ano siya. Si Isagani na tinanggap siya ng buo at minahal ng todo. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.